Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Ang mundo at ang buhay ng tao. Magandang umaga sa inyo. Alam mo, sa buhay ng tao, sobrang importante na matuto tayo ng komunikasyon. Sobrang importanteng matuto tayo ng konsepto ng pakikipag-usap at tamang pakikipagkapwa-tao. Maraming bagay sa buhay na to na, lalo na conflict, na nare-resolba na sa tamang pag-uusap lang. Although may mga bagay talaga hindi talaga nadadaan sa usapan. Pero mas marami yung mga bagay na dadaan sa tamang usapan. Pilipinas, hindi ganun kakomplikado ang paggawa ng ₱1,000,000. It is all generally about talking to people. Para magkaintindihan at magkapalagayan ng loob at magkabigayan ng pera o magkatransaksyonan. Ganon kasimple ang konsepto. Para ibigay ng tao sa'yo ang pera niya, kailangan gustuhin niya munang ibigay sa'yo ang pera niya. Kasi pag hindi niya gustong ibigay sa'yo ang pera niya, then that's panloloko ng kapwa. At hindi masaya yun kahit ikaw man ang kaalagyan ng ganong sistema. Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Sa mahabang panahon, nagtsatsaga akong makipagkwentuhan sa inyo, makipag-usap sa inyo, at makikipagpayapaan sa inyo, at paminsan-minsan, nakakasamaan din naman ang loob ninyo. Pero at the end of the day, mas marami naman yung mga taong nakakapalagayan ko ng loob kaysa sa mga nakakasamaan ko ng loob. Sa mga nakakaintindi, at sa mga nakakaunawa, madali sa kanilang unawain at intindihin yung mga bagay na sinasabi ko. Sa mga mahihina ang ulo, it will take them some time, pero kakukulit, kadadaan ko sa newsfeed nila, eventually, makukulitan din yung mga tao na yan. Tapos eventually, ma-realize din nila yung mga bagay na ibig ko sabihin. Pero, at the end of the day, life, specifically human life, is about communication. You are welcome to prove me otherwise, pero yung kabilang buhay, tungkol sa komunikasyon yan, tungkol sa pakikipag-usap mo sa gumawa sa'yo, at tungkol sa impression na ibinigay mo sa kanya, at tungkol din at the same time sa mga bagay na ginawa mo at sa intention mo rin. One way or the other, you are communicating. One way or the other, you are communicating. And for the people who are outstandingly good at communications, they get almost everything that they want in life. Almost everything. Obviously, hindi mo naman makukuha lahat ng gusto mo sa buhay. Pero obviously, mas marami ka nakukuha kasi sa iba. Bakit? Mas magaling ka makipag-communicate sa mga tao at mas ginugusto nila makipag-transaction o makipag-usap o makipagkwentuhan o makipagpayapaan o makipagnegosyo sa'yo. Basically. So magandang umaga sa Pilipinas. Sa mga nandito sa live, almost 50. You are welcome to share the live. You are welcome to share the live. You are welcome to share my live. Gusto ko makakita ng Dan sa comment section. Gusto ko makakita ng Dan. Doon sa mga nag-share niya, magandang umaga sa inyo. Gusto ko makakita ng mga Dan sa comment section ko. Yung mga gustong umakyat sa live, you are now welcome para umakyat sa live ko. Hindi ko na masyadong paabahan yung introduction ko kasi medyo late na eh. Maganda yung araw namin ngayon kasi nakarami kami ng benta. At okay kami ng kalusugan. Although there are a few miscommunications. And I think that's okay. Pag makulit ka na, paulit-ulit, eventually mapapagalitan ka rin. Sige, akit tayo na live. Iakit natin si... Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Yung mga gusto umakit sa live, meron daw dito button para makaakit ka sa live. Sa tabi lang ng share button. Merong option dyan para umakit sa live. Gurens Kanji, hindi kita makakit sa live, brother. Walang option para iakit ka sa live. Labas ka muna, tapos balik ka uli. Sa mga ibang gusto umakit sa live, you are welcome na umakit sa live. Magre-request lang kayo. Mas madali yun kapag ka nag-request kayo. Merong option dyan sa may bandang gilid, dito daw sa may bandang kaliwa. Yung share button. Katabi ng share
button, merong option dyan para mag-request na makakit ka sa live. Informal lang muna itong live natin, ha? Saka na tayo mag-formal. Informal lang muna ito. Normal na kwentuhan lang ng mga magkakaibigan. Sige. Let's go. Yan, meron na. Okay. Jenny, Velo. Jenny, akit ka sa live. Rap talaga dito. Magpapasalamat po ako sa nag-sponsor. Bukas i-upload ko na to kung sino yung nag-sponsor nitong inumin na to. Bukas ko na i-upload para mas maraming views. Kasi gusto ko sanang matulungan yung pamilyang nag-send sa akin ito. Single mother siya, tapos may anak siyang may autism. Na tumutulong din sa kanya sa paggawa nito. Yung drinks at saka yung food. Sister, inaakit na kita. Let's go. Akit na. Go. Pag hindi umubra, kukuha akong bago. Okay, sige. Next tayo. Casey. Let's go, Casey. Casey muna. Casey. Yun. Good morning, Casey. Good morning. Ay, sorry. Taga saan ka? Ay, taga-Tagig po. Sorry. Tagig. Okay. Sinunod ko lang yung sinabi mo, pero hindi ko naman intentions. Okay lang. Wala problema. Ano tanong mo, sister? Wala. Napindot ko lang. Sige, bumati ka na lang. Hello sa inyong lahat. Sino gusto mong batiin? Wala naman po. Okay. Sorry. Okay lang, walang problema. Salamat. Good night. Viewer ka muna. Sa mga gusto umakyat sa live, merong option dyan sa may bandang kaliwa. Katabi ng share button, yung option para makakakit sa live. Yung button pa. Hindi ko alam kung tawag dun. Yan. Kenji. Nakakit ko na to si Kenji. Halika na, Kenji. Akit na. Go. Halika na. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Today is a good day. Maganda yung araw ngayon. Kenji, nakita kita. Ko-confirm mo na lang yan. Medyo may katagalan. Hello, Kenji. Negative. Sige, akit ulit tayo ng bago. Sa mga gusto umakit sa live, welcome kayo umakit sa live. Nadel, hello. Wala yung kumusalam, brother. Magandang umaga sa inyo. Sige, sino gusto umakit sa live, type ako. Sige na, let's go. Doon na tayo sa mga tanong nyo. Huwag na nagkakahiyaan pa. Sigurado yung halos 100 sa inyong nanonood, imposible namang wala kayong tanong. Imposible. Imposible wala kayong tanong. Malamang nahihiya lang kayo magtanong. Mayet, hello. Good morning. Good morning. Francis Ramirez, good morning. Sige, yung mga gusto umakit sa live, let's go. Halina na kayo. Welcome kayo na magtanong. Invite muna tayo. Okay. Invite muna ako ng kahit na sino. Let's go. Sige na. Yung mga gusto umakit sa live, you are welcome para mag-request na umakit sa live. At yung mga iba naman na hindi makita kung saan yung button kasi nandito daw sa kaliwa yun. Nasa kaliwa, yung button, sa katabi ng share button. Ayan, na. May mga request na kagad. Marami-rami na itong request. Okay. Sige, let's go. Magkakat na muna tayo ng mga bagong tao. Yun. Good morning, sister. Taga saan ka? Taga saan ka? Good morning. Taga saan ka? Sister, good morning. Taga saan ka? Eger. Snarf. Yob. Boy. Franz. Reger. Reger ba? Reggie. Reggie, good morning. Wala, next tayo. Okay, next.
Pag ay nakit kayo, be ready with your questions na kagad para hindi sayang oras. Sige na, go. Dito na kagad tayo doon sa isa na mukhang galing yata sa abroad ito. Good morning, brother. Nasaan ka? Good morning, Master. Idol. Morning, nasaan ka? Nasa UK po ako ngayon. UK. Okay. Ano tanong mo, brother? Yung tanong ko lang po is, Master, ang destiny po ba is a matter of choice or a matter of chance para sa'yo? Destiny? Hindi ako naniniwala sa destiny. Naniniwala ako sa predestination. Meron kasi sa Biblia nakasulat predestined, 'di ba? Overall, ang predestination supposed to be ng mga tao, and this goes in general, mga tao. And it's up to you kung gusto mong makasama ka doon sa predestination ng mga tao as a species o hindi. Ang predestination, pagkukup-kup. Kukup-kupin tayo, paampunin tayo ng Diyos pagdating sa kabilang buhay. Yun, naniniwala ako ron, predestination. Pero dito sa buhay na ito, hindi ako naniniwala sa destiny. Kasi kadalasan yung mga destiny na iniimbento ng mga tao, parang pinalalabas nila na destiny nila yung kung sino man yung putang ng pangasawa nila, ginawa nila. Samantalang in the first place, sila lang naman talaga pumili nun. O tapos pagdating sa dulo, akala ko ba destiny? Ba't ngayon naghihiwalay na kayo? Ang daming ganyan eh. May mga tao talaga, alam mo, minsan yung pagkamiserable ng mga tao o yung magandang nangyayari sa buhay ng mga tao, akala nila destiny yun eh. Well, alam mo, in general there are so many things that you can attribute those things that you have right now. Hindi lang destiny. Napakaraming attribute na pwede mong pagkabitan dun sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo ngayon. Pwedeng skill, pwedeng luck, tsamba. Pwede rin namang, parents. Diba? Pwedeng genetics. At maraming iba't iba pang mga bagay na pwede mong pagkabitan doon sa mga bagay na nangyayari ngayon. Pero generally, wala pa rin talagang tatalo doon sa mindset na ikaw na trumabaho ng sarili mo. Kaysa umasa ka pa sa destiny na yan. Hindi mo naman sigurado talaga kung may destiny ba talaga o wala. So, ikaw na lang trumabaho sa sarili mo. Diba? Mas madali yun. Kaysa umasa ka sa destiny, hindi mo naman sigurado. Asa ka, destiny ko, ikaw manalo sa loto. Putang ng destiny yan. Destiny ko makapang-asawa ng kano. Putang inang destiny yan. Saan ang galing yung tanong mo, brother? Sigurado man pinanggalingan yan. Sa akin lang po. Kasi, siguro agree ako doon sa'yo na predestined. Kasi para sa akin, yung predestined na sinasabi mo is, kagaya lang yun ng constant destiny. Kasi para sa akin, may constant destiny ba? Yung constant destiny, yun yung literal na mabubuhay tayo at mamamatay tayo. Ganun. Totoo naman. Oo. Naniniwala ako, mabubuhay, mamamatay. Yun yung constant destiny. Oo. Pero kung ano man yung mangyari within our lifetime, generally, ang majority na may control dyan, tayo rin. Oo nga. Kasi nga. Kaya nga, 30:19 ng Deuteronomio, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi sa iyo sa araw na iyon. Na aking nilagay sa harap mo ang pagpapala at ang sumpa, ang buhay at ang kamatayan. Ngunit piliin mo ang buhay at ikaw ay mabuhay. Ikaw at ang iyong binhi. Sa Biblia, ibinalagay ng Diyos sa harap mo lahat ng options. Buhay, kamatayan, pagpapala, sumpa. Pero sabi ng Diyos, piliin mo yung buhay. Meron siyang suggestion. Ang suggestion niya, piliin mo yung buhay at mabuhay ka. Ikaw at ang iyong binhi. Doon na ngayon nangyayari yung nabuhay ka dito sa mundo na oo, andun na tayo na merong constant destiny, mamamatay ka paglipas din ng panahon. Hindi mo naman alam kung hanggang kailan yun eh. Pero kung ano yung mangyayari sa'yo within your lifetime, you also have a participation doon. Kasi may mga tao naniniwala sila, lahat ng mangyayari sa buhay mo, alam na kagad ng Diyos, lahat ng bagay sa buhay mo, Diyos ang may gusto niyan. Kung madapa ka, Diyos ang may gusto niyan. Kung tinangahan mo sa pagpili ng asawa, Diyos ang may gusto niyan. Putang inang kaletsyan yan, lahat na lang sinisimula sa Diyos. Tayo rin namang mga tao gumagawa ng sarili natin pagka miserable. Tayo rin mga tao gumagawa ng sarili nating kapalaran. Diba? So meaning, by choice pa rin yun, Master. Kasi nga, tayo nga yung gumagawa ng, di ba tayo yung nagdidesisyon sa mga ginagawa natin sa araw-araw. O pag yumaman ka, ginusto mo kasing yumaman. Pag naghirap ka, indirectly, ginawa mo kasi yung mga bagay na hindi mo dapat ginawa, kaya ka naghirap. Ganun yung konsepto. Tignan mo, parang katulad sa'yo, halimbawa, nasa UK ka. Sa dami ng Pilipinong nandyan sa UK, you're probably doing better than some of those people some of the Filipinos who are in UK. Diba? Ikaw siguro mas okay yung buhay mo.
Pero may mga tao nandiyan sa UK, miserable yung buhay nila kasi pinipiga lang ng magulang nila at ng mga kamag-anak nila lahat ng pera. Dito sa abroad, sa UK o sa US, mabuti Ha? yung ano. Hindi naman po lahat. Hindi naman mabuti yung kalagayan nila o maganda yung ano nila, yung pag nandito na sa abroad. Hindi, ganito. Ando na tayo. Lahat naman eh, 'di ba? Hindi mo naman malalahat na. Lahat maganda, lahat hindi maganda. Hindi ganoon. Karamihan. Pero sigurado ko sa iyo, merong mga tao na mas miserable kaysa sa iyo ang buhay nila diyan sa abroad. Oo. Na lahat na lang ng pera nila pinipiga ng magulang nila, lahat ng pera nila kinakalaykay ng mga pinsan nila, ng mga kamag-anak nila, ng mga kapatid nilang batugan. 'Di ba? Tapos pag-uwi nilang Pilipinas, balik uli sila sa wala. 'Di ba? Hindi naman nakakapagtaka yun eh. Hindi nakakapagtaka na may mga tao talaga dyan sa abroad, hindi na importante kung nasaang bansa ka pa, basta nasa labas ka ng Pilipinas, kasi abroad nga, di ba? Na miserable talaga ang buhay kasi pinapayagan nilang pinipiga sila ng mga siraulo. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Depende na rin kasi sa'yo yun, di ba? Kung magbibigay ka sa kanila o Totoo hindi. naman, pero may mga taong depende na nga sa kanila kung magbibigay sila o hindi, sinisisi pa nila ang Diyos kung bakit nahihirapan sila sa abroad. Tangin ng mga tao yan. Alam mo, natatawa na lang ako sa mga ganun eh. Gano'n ka kabobo para isisi mo sa Diyos kung bakit nahihirapan ka sa abroad, na ang dahilan lang naman kung bakit ka nahihirapan sa abroad, mahirap yung trabaho. Pero ang pinakamalaking sakit ng ulo mo talaga, kung bakit ka nahihirapan sa abroad, kasi wala ka talagang makitang dahilan kung bakit ka nagtsatsagang maghirap dyan sa abroad, kasi lahat na lang ng pera mo, pinamumudmud mo sa mga kamag-anak mo, wala ka nga yung proof of concept, ni piso, wala kang dala. May euro, hirap na hirap. Last question na lang, Master. Kasi may kakilala ako, nag-struggle siya doon sa abroad emotionally. Aha. Pag-uwi niya sa Pinas, kumbaga may alitan sila ng pamilya niya. Sinabihan pa siya na, sino bang may gusto na umabroad ka? Yung mga ganong klase na ingratong klase ng magulang, dapat dun lumalayo ka ron eh. Binigay mo na lahat, puta, galit pa sila. Sila nga yung dahilan kung bakit ka naghihirap eh. Tapos isusumbat ba sa'yo? Sino ba nagsabi mag-abroad ka? Sino ba sabi sa'yo, bigay mo sa amin yung pera mo? Sino ba sabi sa'yo, lahat na lang ng pera mo, ibigay mo sa amin? Sino ba nagsabi sa'yo, maghirap ka? Yung mga ganyang klase ng ingratong magulang, dapat dyan, lumayo ka dyan. In case hindi mo napapansin, brother, nandito tayo sa isang mundo, ito hindi ko pa masyadong nilalabas sa social media, pero pag-usapan natin yan, hindi ko masyadong nilalabas sa social media na ang dahilan kung bakit maraming tao sira ang ulo kasi sinira sila ng magulang nila. Karamihan. Ayokong sabihin karamihan, pero marami. Oo. Kung hindi natin pinag-uusapan sa lipunan yan eh. Na ang dahilan kung bakit bulagsak ka sa pera, kasi yung magulang mo hindi nagturo sa'yo ng financial management. Yung hindi nila pagtuturo sa'yo ng financial management, yun ngayon na nagturo sa'yo maging bulagsak ka sa pera. Hindi na natin pinag-uusapan yung dami ng mga taong ginagawang breadwinner ng mga putang inang batugang mga magulang para sa mga putang inang walang kwentang basurang klase ng mga kapatid nila na mga inilabas din nila dito sa mundo na hindi naman kailangan dito sa mundo yung mga putang inang mga bata na yun, pero pinasusustentuhan nila doon sa ginawa nilang breadwinner. All of a sudden, biglang puta breadwinner ka na, tang inang yan. Dahil lang nagkaroon kang trabaho, pinipiga na ngayon sa'yo lahat ng pera mo. Tayo, mga ganong klase ng mga magulang, puta sa akin, pakon yung mga ganyan. Pa rin ba yun yung ganong sitwasyon, Master? Predestined pa rin ba yun? Predestined pa rin ba yun? Hindi, wala kinalaman ng Diyos dyan. Pinili nila sa mga sarili nilang maging batugan at mga linta. Pinili nila sa sarili nila maging batugan at mga linta. Sila lang naman pumipili niyan eh. Sino pumili maging tamad ka? Sino pumili maging masipag ka? Sino pumiling magtrabaho ka ng maayos? Sino pumiling mag-awol ka? Sino pumiling pumasok ka on time? Sino pumiling malate ka? Sino pumiling umabsent ka? Sino pumiling pumasok ka? Di ba? Ganun lang naman yun eh. Ngayon, pag marami kang pera, sino pumili na mag-ipon ka? Pag wala kang pera, sino pumili na ilabas mo yung pera mo galing sa kamay mo? Ano? Kasi anong predestination dun? Hanggang ngayon kasi, yung destiny kasi, yung para sa akin yung destiny. Kumbaga wala pang para sa akin wala pang, kaya nga hiningi ko yung opinion mo kung anong destiny. Para naman sa'yo yung destiny, no? Meron. Kasi para sa akin kasi, destiny is only the result of all the things that you did today. Yun yung, para sa akin. Kung anong yung mga ginawa mo, yun yung resulta. Yun yung destiny sa mga ginawa mo. Hindi destiny yun. Result yun. Hindi destiny yun. Kasi when you say destiny, yan yung bagay na bago ka pa pinanganak, andyan na. Yan na yung tatahakin mo, landas. Yun ang destiny. Pero yung ginawa mo, nanigarilyo ka ng marami, kung magka-cancel ka, destiny mo ngayon magka-cancel, hindi ganun.
Kasi may mga tao nga nanigarilyo ng marami, hindi naman nagkaka-cancer eh. Di ba? So, Napangga naman sila ng sasakyan, yun ngayon ang kinamatay nila, hindi cancer. Alam mo, cause and effect yung sinasabi mo. Cause and effect. Ano ang cause? Ano rin ang effect? Cause and effect yung sinasabi mo. Result din at the same time. Resulta yung sinasabi mo. Pero generally, hindi yun destiny. Hindi destiny yun. Eh ano, sabi nung isa, outcome. Yun nga, outcome. Kabalik ta rin ng income. Ayos. Thank you, Master. Thank you po. Sige, brother. Maraming salamat sa oras mo. Kita-kits. Okay, sige. Next tayo. Zenaida. Let's go, Zenaida. Naintindihan nyo ba yung konsepto ng destiny? Hindi ako naniniwala dyan sa destiny na yun. Pinaniniwalaan ko predestination as humanity in general. Pero very specific sa'yo, puta malabo yan. Maliban na lang siguro, propeta ka ng Diyos, ganun. Sige. Doon tayo sa isa. Ito may inaakyat na ako. Sige na, go. Confirm nyo na kagad. Pag inakyat ko na kayo, confirm nyo na kagad. Kasi pag hindi nyo kinonfirm, wala, kaka-cancel ko lang din kayo. O yan, cancel na natin siya. Next tayo. Edward Steve, inaakyat na kita. Let's go. Doon sa 100 plus na nanonood ngayon, pakishare nga muna sandali itong live ko. Pakishare nyo muna sandali itong live ko. Alam nyo naman na wala naman akong kinikita rito eh. Walang ads dito, walang option para magbigay kayo ng stars, walang kahit na ano rito. Brother, good morning. Taga saan ka? Brother, good morning. Taga saan ka? Edward, Steve, Del Rosario. Hello. Hello? Hello? Ha! Taga saan ka, brother? Taga General Tria, sir. Gentry. Okay, ano tanong mo? Obligation niyo po ba magbigay ng tulong sa mga kamag-anak mo? Kung meron kang sobra, makakaganda yun kung makakatulong ka. Pero kung yun lang yung meron ka, tapos ibibigay mo pa sa kamag-anak mo, tapos parang pakiramdam mo, obligado ka pa, tapos napipilitan ka pa, tapos pag hindi ka nagbigay, galit sila sa'yo, putang ina, pagpapapakyuhan mo na lang yung mga yan. Hindi naman ganun kakomplikado ang mundo, brother eh. Unahin mo munang sagipin ang sarili mo bago ka sumagip ng ibang tao. It will be a good thing kung kaya mo sagipin yung kapwa-tao mo. Pero pag ikaw mismo nalulunod ka pa, puta, yan ang pinakamabilis na parang para lunurin mo rin yung sarili mo. Yung konting meron ka, bigay mo sa iba. Follow-up question, brother. Sa ano naman, tungkol naman sa babae. Aha. Kung ang karelasyon mo daw nakipaghiwalay sa'yo, tapos in other week na ang nirason niya ay hindi ka nagparamdam sa oras ng kamatayan ng kanyang ama at nakita mo sila ng magkasama ng kanilang ex, anong masasabi niyo doon? Gumagawa lang ba ng rason yung babae? Oo, may possibility ganun, brother. Kasi kung talaga mahal ka talaga niyan, ito diretsahan lang ha, kung talaga mahal ka talaga niyan, yung konsepto lang na, basic konsepto lang na okay, sige, hindi ka nagparamdam doon sa araw na yun. Sasama loob niya sa'yo. Di ba? Pero hindi sapat na dahilan yun para pumunta siya sa ex niya. Gets mo? Gets mo yun? Opo. Ang nangyari dyan, malamang, naging panakip butas ka lang. Kasi yung ex niya talaga, ang gusto niya pa rin, tas ginawa ka lang niyang pang-asar dun sa ex niya para maging sila ulit. Yun ang malamang. Ginawa ka lang niyang pang-asar. Nangyayari talaga yan, brods. Nangyayari talaga yan. Follow-up question, brother. Actually, alam mo, you may find this interesting, ha? Hindi ka nag-iisa. Nangyari din sa akin yan, eh. Yung ginawa lang akong panakip butas. Ito, bad trip. Dito na sa Project 1M. Hindi usaping jowa. Usaping, dahil naghiwalay sila ng jowa nila, kasi marami yung mga yan, eh. Marami sila, eh. Mga nag-apply dito. Dahil naghiwalay sila ng jowa nila, iba-iba sila. Nag-apply sa akin dito, stay in. Tapos, nung okay na sila nung jowa niya, nag-awol na. Ayan, yung pinakahuli, hinanap namin yan eh. Nung okay na sila nung jowa niya, putang inang yan, biglang ayaw na magtrabaho at magpapahatid na lang dun sa barangay daw. Tapos, dahil magpapahatid ka sa barangay kasi gusto ko makatulong dun sa barangay branch. Hindi naman siya natoka dun kahit kailan. Kaya nagtaka kami pare-parehas, gusto daw makatulong sa barangay branch. Turns out, tangina yung jowa niya pala, nandun nag-aabang sa barangay. Tangina, pinapaghanap pa kami nung lecheng yun.
Pati barangay tuloy, inistorbo pa namin para lang hanapin siya. Nagpamanhunt kami rito para malaman kung nasan siya, baka in trouble siya. Kasi, puta, nagpaiwan ba naman sa gitna ng kalsada eh, kasagsagan ng gabi. Kasi oras na ng trabaho yun eh. Iniwan siya ngayon nung tao ko doon sa kalsada, babae ito ha, iniwan siya ng tao ko doon sa kalsada kasi nagpaiwan siya doon, tapos nagtatantrums na. O ngayon, puta, turns out, kaya pala nagtatantrums at nagpapababa at dadalhin daw siya sa barangay at nung nalaman niyang dito siya sa kabilang nakatoka, hindi, actually, alam naman niya talaga, dito talaga siya nakatoka. Kaya pala ayaw pumunta rito kasi pala yung jowa niya pala nag-aantay sa barangay at paikot-ikot nung parang trompo. Nangyari sa akin niya, brother. Ginagawa lang panakip butas. Mga babae, puta, mahilig gumawa ng issue eh. Mahilig gumawa ng issue mga babae pagka nakikipaghiwalay na sa kanilang lalaki. Gumagawa sila ng mga pinaka-weirdong putang inang issue. Tama, tulad niyan. Ilang babae na yung dumaan dito na ang dahilan lang naman kung bakit nandito, para asarin yung mga putang inang kundi man jowa asawa nila, na nagstay in dito para pag yung asawa nila napikon sa kanila, makikipagkaayos sa kanila paglipas ng ilang panahon, pag okay na sila, mag-aawol na ngayon yung babae rito. Tangina mga tangina talaga. Masama daw nun, buntis kasi yung babae. Kung buntis yung babae, tapos sa ex niya, pabayaan mo na sila magsama. Kahit hindi naman sa kanya yung anak na yon. Tayo ba yun? Oo. Pabayaan mo siya. Hindi ba maghahabol yun? At kasuhan ka? Tangina. Ano kakaso sa'yo? Siya yung umalis. Pinoproblema mo pa yan. Tangina, wala nga yata ang trabaho yung putang inang pinoproblema mong babae. May pangkaso ba yan? May trabaho naman. Ang tanong ko sa'yo, may pangkaso nga. Meron kasi nagpatawag sila sa barangay na eh. Hindi naman automatic nagtatrabaho sa barangay, may pambayad na agad ng abogado, brother. Ano ka ba? Hindi biro ang pagbabayad ng abogado, halos kalahating milyon yan. Yung isang tropa kung nagkadimandahan sila, halos kalahating milyon na gastos niya all throughout eh. Meron ba siyang kalahating milyon? So, wag ko nang habulin yan. Brother, nasa kandungan na ng iba. Ano bang trip mo? Hindi, sa bata. Oo nga. Nasa kandungan na nga siya ng iba. Ano ba? Hayaan mo na siya. Buntis pa lang naman yan eh. Pag nailabas niya na yung bata, mahihimas-masan din yung putang inang yan. Tsaka mo na problemahin pagka nandun na. And optional na ngayon yun. Kung tatanggapin mo pa ba siya pabalik o hindi. Hindi mo naman tingnan mo. Katulad niyan, ginawa kang panakip butas, buntis ngayon siya. Hindi mo ngayon sigurado kung kanino ba talaga yung putang inang bata na yan, kung sa'yo ba o doon sa kabila. Hindi, sigurado sa akin naman yan. Ay, di congratulations sa'yo. At least, alam mo yung obligasyon mo. Hindi ka irresponsableng tao. Siya nga lang talaga yung putang inang irresponsableng babae para tumawid pa ron sa kabila kahit buntis siya sa'yo. Diba? Kaya... Tangina. Alam mo, hindi naman mahirap na tanungan yan, brother. Tsaka mo na problemahin pag lumabas na yung bata. Ganun kasimple. Tsaka mo na problemahin pag lumabas yung bata. Habang wala pa yung bata doon, ipabayaan mo na siya ron. Iwan mo na siya doon. Basurang klase ng babae yan. Next question. Sige. Bali, OFW ako. Ngayon, 6 na buwan na ako dito sa Pilipinas. Pero nag-try ako mag-business na. Sinry ko yung sinubukan niyo yung sinimulan niyo yung Project M nyo. So, ginaya ko siya. Pero meron akong kasosyo na kaibigan ko na since 2020 pa siya, pandemic, na business. So, inisip ko bakit siya almost 5 years na siya na hindi nag-iibang bansa pero survive pa rin siya. Tama ba yung desisyon ko na subukan yung business? Nakasama siya. Mali. Bakit? Kung magnenegosyo ka, hindi ka papare sa isang taong butata sa negosyo. Isipin mo yung tangin ng combination nyo, ang pangit eh. Ikaw na walang malay sa negosyo, ang alam mo pag-i-empleyado, tapos isang taong butata sa negosyo, nagsama. Ano ngayon ang assurance niyan? Kung ikaw nga lang na wala kang malay sa negosyo, halos wala nang assurance eh. Sumama ka pa sa butata sa negosyo. Putang inang yan. Hindi siya butata. Kumbaga, simula pandemic until now, yung business niya strong pa rin. Akala ko sabi mo survive. Oo nga, as in long survive. Kasi 5 years nang until now. Akala ko surviving lang. Kasi magkaiba yung surviving sa thriving. Magkaiba yun. Akala ko parang namumroblema siya sa negosyo. Hindi. Alam mo,
sa akin ang pinakamabilis na paraan para umalagwa sa negosyo, huwag kang mag-business partner. Sarili mo lang lahat. Pwede mo naman siyang tanongin kung paano niya minamaneho yung negosyo niya. Mas madaling magtanong kaysa business partner ka pa tapos hindi mo naman sigurado kung gagana ba yun o hindi. Mas madali para sa akin na tanggapin na pag nalugi ako, kasalanan ko. Kaysa nalugi ako, sisisi ko ngayon sa iba kasi yung putang inang business partner ko, hindi niya ginawa yung parte niya. One way or the other, may papalpak sa inyo dyan. One way or the other, may papalpak sa inyo dyan. Whether it be by labor force, na tipong meron siyang trabaho, o ikaw meron kang trabaho hindi mo nagawa o hindi niya nagawa, o meron sa inyong dapat maglabas ng pera, hindi naglabas ng pera doon sa panahon kailangan maglabas ng pera. Alam mo, you can fuck things up all by yourself. Pwede kang pumalpak sa sarili mo lang. Ito ang problema. May kasama ka ngayon. Gusto ngayon, mangyayari, damay-damay na, tapos sisihan yan sa ending. Kaya mo tinatanong sa akin yan kasi pakiramdam mo parang hindi gumagana. Hindi mo naman tatanong sa akin yan kung gumagana at umuusad yan at maganda kinikita niyan. Diba? Tama? Tama. Kaso itatry ko pa lang nga eh. Nag-try na ako mag-isa. And then, it's not going well. So, nag-ano ako sa dati kong kasama na nagmunto na siya more than 5 years. And then sabi ko, nag-ano siya sa akin, nag-offer siya sa akin, would you like some business partner, ganyan. Sabi ko, sige, kasi parang wala talaga sa akin nangyayari na pag-usad within 6 months. Hindi ko alam kung bakit niya gugustuhin business partner sa'yo, maliban na lang interesado siya sa pera mo. Kasi tingnan mo, may minamaneho na siyang negosyo. So therefore, busy siya dun. Kung umuusad yung negosyo na yun at talagang pumapaldo yung negosyo na yun, hindi niya iiwan yun para business partner sa'yo na ang meron lang naman sa'yo pera tas hindi mo rin alam kung ano ginagawa mo sa pera mo. Kasi ano mangyayari? Ang mangyayari, dahil hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pagnegosyo, siya ngayon nang siya ang malamang na babakbak ng babakbak dyan sa negosyo na yun. Ano ngayon na ibig sabihin nun? Mahahati ang oras niya between dun sa negosyo niya kung pumapaldo man yun, naduda ako, at saka yung bagong negosyo ngayon, napipilitin niyang papaldohin kasi dalawa na ngayon yung minamaneho niya. Malabo sa sabaw ng pusit yan, brother. Malabo. Ang malamang nauusad, ito ganito, ito malamang nauusad. Kung ano man yung ginagawa mo, pwede mo benta sa kalsada. And when I say kalsada, hindi ibig ko sabihin yung actual na kalsada. Ang ibig ko sabihin, pwede may benta tao-tao. Pwede sa social media, kausapin mo yung kung sino man na mga kailangan mong kausapin para magbenta ng produkto. O pwede kang mga tok ng bahay. O pwede mo ilako literal sa kalsada, katulad ng sinasabi ko. At maraming iba't iba pang paraan. Kung ano man yung gagawin mo, ako ang suggestion ko sa iyo, banatan mo ng mag-isa. Tigilan mo yung paglalagay ka ng, dahil lang may pera ka, mapupuesto ka kagad. Tapos, putang, hindi mo naman alam kung kakainin ba ng publiko yung putang inang tinitinda mo o kung ano man yung putang ng serbisyong ino-offer mo sa mga tao sa isang pwesto, 'di ba? Tingnan mo, nakita mo ba paano ko binanata yung Project 1M? Nakita mo ba paano binanata yung Project 1M? Hindi lang dito sa Project 1M, pati dun sa Tondo. Ang simula ng Tondo, piso. O ngayon, ang ginawa ko, kaiipon, naging empleyado muna ako sa junk shop. Nung nakaipon ng sapat na halaga, pinapagluto ko yung nanay ni Ashley, tapos inilalako nila. Paglipas na 1 linggo, ako na mismo naglalako rin ng paninda. Tapos paglipas ng konti pang panahon, puta, ang dami na namin tagapaglako. Pero mano namin binibenta yun, hindi kagad kumuha ng pwesto yun, ano ka? Baka inaakala mo, pag magnegosyo, kailangan kagad ng pwesto, hindi ganun. Kailangan mo munang tignan kung lalapat ba dyan yung serbisyo mo, yung produkto mo sa merkado o hindi. Kailangan mo munang maramdaman kung pumipitik ba sa'yo ang merkado at sumasang-ayon ba sa'yo ang merkado o sinasampal ka ng merkado. Pero pupwesto ka kagad, iniisip mo dahil matao dun sa pwesto na yun, automatic, paldo kagad tayo, stupidity. Yan ang problema ng karamihang OFW. Akala nila, pag nagnegosyo sila, kailangan kagad pwesto. Yun kagad una nasa isip na, pwesto tayo. Putang inang kabobohan yun. Hindi mo muna i-testing kung gumagana ba yung putang inang serbisyo o yung produkto mo. Hindi mo muna testingin kung pumapatok ba sa publiko yan ng mano-mano yung ibinebenta o hindi. Kailangan pwesto kagad. Hindi ko maintindihan bakit ganyan mindset ninyo. Karamihan sa mga putang inang gustong magnego-negosyantihan, ang unang nasa isip pwesto agad. Ang luluho nyo, ang yayabang nyo pa. Gusto nyo kagad, pues. Ang luluho nyo na, ang yayabang nyo pa.
Ano, isipin mo nga, siguro, tangina, kung kain pride lang ang pag-uusap, wala naman siguro mas kain pride sa akin sa buong social media. Puta, imagine mo yun, puta, ang sarap-sarap na ng buhay ko. Babangayin ako ngayon, nagbabalat ng tareta sa putang inang, alam mo yung basurahan. Tapos nagtitinda ng agahan, inilalako ko. Nagtitinda ng sinigang, nakapwesto kami sa harap ng barangay sa tabi ng kalsada na wala kaming binabayaran sa pwesto kasi nagpaalam lang ako sa barangay. Tapos kayo, eto ngayon, you have the audacity na wala pa kayong kamalay-malay sa negosyo, wala pa kayo nasusubukan kahit anong negosyo, biglang putang ina, pwesto tayo! Putang inang kabobohan yan. Putang ina, bobo. Yan ang pinakamabilis na paraan para lahat ng kinita mo sa abroad, ubusin mo sa kabobohan. Ang diretsong dahilan kung bakit hindi umuusad yung mga putang ina sinisimulan mo, ang taas kasi ng tingin mo sa sarili mo. Ayaw mo magtinda. Gusto mo ipagawa sa iba. Sa gilid ng SM. Isipin mo tong konsepto na to dito lang sa C5 at saka sa C6. Ay, C6 lang pala. Meron ba na sa C5? Saan ko pa nakikita yun? C6 tama, sa C6. Sa C6 meron diyang mga nagtatayo lang ng lamesa. Literal lamesa lang talaga na putang ina ko ano man yung matripan nilang siguro. Ano lang yun, mga stand lang na kung ano man. Putang, yung iba nga bulok pa yung lamesa eh. Tapos lalapag lang nila yung paninda nila dun sa umaga. Nakakapilit na sila. Ba't kailangan magbayad ng pwesto? Diba? Dali mo muna sa kalsada, brother. Benta mo muna sa mga tao. Tsaka mo malalaman kung papatok ba yan o hindi. Pero pag pwesto ka kagad, saka istupiduhan mo, saka yabangan mo rin. Kung gusto mo kagad, nakapwesto ka kagad, nagre-renta ka kagad, umpisa pa lang, lalamunin kagad ng pwesto yung puhunan mo. Hindi ka pa imagine mo yun, puta, hindi ka pa nakakapamuhunan sa mga bagay na ititinda mo. Nagbabayad ka na agad 1 month advance, 1 month deposit, 2 months advance, 2 month deposit. Putang inang yun. Ay, yayabang nyo kasi. Hirap sa inyo mga OFW, napakayayabang nyo kasi. Akala nyo, mga milyonaryo kayo, kung makapamigay pa kayo ng pera, akala nyo, hindi nauubos ang buhay nyo. Yan ang hirap sa inyo. Walang pag-asang umalago ka pag ganyan ang mindset mo, bro. Didiretsuhin kita. Walang pag-asang umalago ka sa negosyo, pag ang mindset mo, pumwesto agad. Ako pinakita ko na nga sa inyo influencer pa ako matagal na ako negosyante, brad. Hindi ako nagsisimula na may pwesto na agad. Gaano katagal, brother, bago ako pumwesto? Sinigurado ko na muna, naka-ROI na ako, yung 50 mil ko, bumalik na sa akin, 150,000 pesos na yung pera bago ako kumurot para makabili nitong lugar na to. Tamo? Brother, learn from me. Pinapakita ko na nga sa inyo ng mano-mano, paano ginagawa 1 milyon eh. Ayaw nyo pang sumunod, ayaw nyo pang sumabay. Puta, nandito na nga business format mismo sa harap ninyo eh. Nasa mga mukha nyo na pinapakita ko mano-mano. Follow-up question, brother. Yun sa yun sa follow-up question. Nag-try naman ako sa sidewalk, sa gilid ng SM. And then, like ang puhunan ko like 5,000 na within 3 months, parang ang bumalik is like 20. So parang tagal. Okay yun, ano ka? So, gano'n ba tagal palagay mo dapat? Kuha ng 20,000 sa loob ng 3 buwan, not bad yun, naka 5,000 ka isang buwan habang kinakain nyo pa yung pagkain na yun, tapos nakakabayad kayo ng bills, puta okay na yung malinis na 5,000, bayad lahat ng expenses, ano ka? Tubo na yung malinis, brad. Kaya lang naman kayo kukuha ng pwesto kasi most requested nila na wala bang kainan na maayos kasi lagi sila nakatayo eh. Kaya kami nag-decide na kukuha ng pwesto. Brother, pero bago ka kumuha ng pwesto, papalduhin mo muna. Kasi kahit pa mo, isipin mo pa. Hindi mo naiisip eh. Kung doon nga lang sa nandun kayo sa tabi ng kalsada, most requested nila magpwesto kayo, pero hindi nga kayo nakakapaldo ng pera eh. Lalo pa kung kukuha kayo ng pwesto, hindi nga sila sapat para makabayad kayo ng pwesto. Ngayon, kung ang tinutukoy mo, ang bumalik na pera sa'yo, sa 5,000 mo, meron ka ng 20,000 pesos na malinis, na nakuha mo yung malinis sa 20,000 na yun, sa loob ng 3 buwan lang, 3 buwan lang, putang ina mo, brad, ang laki ng pera na yun. Baka nalilito ka, magkano ba gusto mo? Gusto mo 100,000 ilabas ng 5,000 mo? Putang ina. Hindi naman. Putang inang yan. Ang ibig sabihin ng 20,000 pesos na yon sa loob ng 3 buwan na malinis na 20,000 pesos in 3 months, brother, naka times 3 ka na eh. Hindi mo nakita yun na naka-ROI ka na plus times 3 ngayon ay tinubo mo.
Kasi So, sa food business, syempre nakikibalita rin naman ako. Ang sabi ni Chef Anthony ang sa akin, yung ROI mo sa maliit, parehas ng ROI mo sa malaki. Kung naka-ROI ka ng 3 buwan lang, putang ina, brad, ang bilis nun. Kung naka-ROI ka ng 3 buwan, ang bilis nun. 5,000 lang inilabas mo, naging 20,000, ayaw ka pa. Ang yabang mo naman, magkano ba gusto mo? Gusto mo kaparehas nung nasa abroad mo? Magantay ka ng 1 taon. Ituloy mo yung ginagawa mo, magantay ka ng 1 taon. Pero hindi ka ganin, tangina, 3 buwan pa lang, tinigil mo. Tapos ngayon, mukha kang tanga ngayon, wala kang negosyo, tapos makikipartner ka pa sa kung sino man. Putang inang katangahan yan. Ang ganda na nga ng takbo mo, may 20,000 ka na eh. Ang ganda na ng takbo mo, may 20,000 ka na. Yan po yung, ano, ah, campaign ng water. Dito po. Diyan, diretso lang kayo dyan. Baba. Aba, Diretso lang po kayo rito. Diyan po sa highway. sabi ko sa akin, diretso daw, tapos, Diretso po kayo dito. Ako na po nagsasabi sa inyo. Hindi na po, diretso kayo dyan. Diretso kayo dyan. Diretso na po kayo dyan. Makikita nyo na yan dyan. Yun. Sige. Mga tao talaga magtatanong tapos duda pa sila sa sagot mo. Isip-isip ko, Totoo ako. alam mo kasi na pala kung isang saan taon ba, tanong ka pa sa Ayan, akin. ngayon ko lang kayo nakausap eh. Hindi ko talaga maintindihan sa mga tao. Mga tao magtatanong tapos duda pa sa sagot mo. Kung duda ka pala sa akin at alam mo na pala kung saan, ba't nagtanong ka pa sa akin? Sabi ko kasi doon daw bla bla. Putang ina yan. Alam mo na pala eh. Sinabi na pala sa'yo ng kung sino man eh. Gusto ka nilang iligaw, o di doon ka. Sinabi ko na nga eh. Ano talaga mga tao. Magulo talaga. Nakakatawa yung gano'n, no? Tangina mo, tatanong ka sa akin, tatanong ka sa kabila, tatanong ka kung kanino, tapos sasabihin mo sa akin na dito yung dapat na sinabi ni ganito. Doon ka pala naniniwala, doon ka pumunta. Pag wala doon, tsaka mo na lang ngayon bumalik ka sa akin, tapos tanong mo sa akin, baka sakaling tama yung sagot ko. Putang ina talaga. Ewan ko. Going back, ano nga yung pinag-uusapan natin? Distract tuloy ako. Yung sa ano, sa... So, Ay, 5,000 mo, naging 20,000, ayaw ka pa? okay Brad, naman. good yun, imagine mo, naka-ROI ka, tapos naka-times 3 ka pa, ng tinubo ng pera mo. Baka hindi mo alam kung gaano kabilis yung Brad. Kung naglabas ka ng 50,000, you should have already gotten 200,000. Hindi mo lang napansin. Pero parehas ang konsepto nun. Sabi ni Chef Anthony Ang, kung gaano katagal yung maliit na puhunan maka-ROI ka, ganoon din daw katagal yung malaking puhunan maka-ROI. Sabi ni Chef Anthony Ang yun, sa kanya lang naman ako nagtatanong pagdating sa ganyan. Pero mabilis yun, brother. Hindi mo yata natignan yung konsepto ng magkano lang ba kasi yung nilabas mo. Hindi mo natignan yun. Nainip ka. O ngayon, mukha kang tanga. Kita mo. Ang hirap kasi sa inyo, sanay kasi kayong humawak ng malaking pera eh. Pag maliliit na pera, hindi nyo kinoconsider na pera. Baka pinamimigay mo pa yung mga barya-barya mo eh. 20-20, 5-5, 10-10, pinamimigay mo sa bata eh. Hindi naman. Sanay kasi kayo, basta OFW talaga, napakaluluho yung mga puki ng kinakain. Nagtataka ako sa inyo. Ako talaga nagtataka ako sa inyo, pero di mo nakita na naging naging 200, ilang percent ba yun? Tumubo ka ng 300%. Di mo nakita yun. Tumubo ka ng 300%. Ano ibig sabihin ng 300%? 1 million ang inilabas mo, naging 4 million siya. In 3 months. Hindi mo siyempre kasi nakita ng ganun. Sabi kasi nila, sa food industry, ang pinakamadaling ibenta, pero marketing, pero yun din ang pinakamabilis matapos. Kumbaga pagsawaan. Tama ba yun? Kung agahan naman na ibinebenta mo, hindi naman magsasawa sa'yo pag paiba-iba ka ng agahan na binibenta. Kung tanghalian, ganun din naman. Kung hapunan, ganun din naman. Kasi basic necessity yung binibenta mo eh. Hindi naman yan katulad ng binibenta ko rito. Luho kung binibenta ko rito eh. Diba? Pwede mo sabihin basic necessity ito. Pero alam mo rin sa sarili mong mahal ito. 140 pesos eh. Diba? Luho ito eh. Sinigang na baka yung binibenta ko. Hindi naman ganun yung binibenta mo eh. Ang binibenta mo, basic necessity. Pagkain talaga mismo eh. Ng mga taong nagtatrabaho. Doon sa kung saan man sila nagtatrabaho. So that's basic necessity. Mostly sa gilid. Sa ano naman, sa ibang negosyo, tama ba na sa mga street vendors, kailangan ba hingian din ng tax yun o hindi na?
lahat ng negosyo na 25,000 pesos pababa, merong tax exemption. Yun ang sabi nila. 25,000 pesos pababa, merong tax exemption. Ngayon, yung mga nagtitinda sa kalsada, minsan hindi naman sila nakaka 25,000 eh. Who's to tell? Diba? Who's to tell? Yun, nasagot ko ron. Hindi mo na problema yun, brother. Tsaka mo na po problemahin yan kapag nakakapaldo ka sa negosyo. Eh, ito kasi ang problema sa iyo eh. Puta, you're trying to go one step ahead nang hindi mo pa natututunan yung susunod na step mo. One step at a time, brother. Eh, ang gusto mo, expert ka kagad. May kinalaman pa sa taxation yung tanong mo eh. Hindi naman biro yung klase ng taxation eh. Diba? Hindi biro ang taxation, brother. Ngayon, gusto mong tumalon sa taxation. Ito kasi ang problema. Gusto mo kasi paldo agad. Kaya pag-usapan na agad natin ng tax, pag-usapan natin business partnership, pag-usapan natin ROI, pag-usapan natin malaking pera. Putang inang yan. Ayaw mo magsimula sa mababa. Yun talaga ang pinaka-problema mo, brother. Yun ang pinaka-problema mo, ang taas ng tingin mo sa sarili mo. OFW ka kasi, sanay ka sa malalaking pera. Cycle mo na yan, brother. Cycle mo na yan. The sooner na ma-realize mo na kailangan mo munang bumaba dun sa status mo na hindi ka na OFW at meron kang konting pera, and when I say konti, ang ibig kong sabihin, mabilis mauubos yan kung dadaanin mo sa kapritsyo dahil wala ka na ibang pumapasok na pera sa sistema mo. The sooner na ma-realize mo na mababang tao ka, the sooner na makakaalagwa ka. Pero ipilit mo yung putang inang pagiging konseptong OFW mo sa utak mo na dapat laging malaki ang pera. Tignan mo, yan ang pinakamabilis na paraan para lumagapak ka. Ang taas ang tingin mo sa sarili mo, hindi mo mapapakawalan yung konseptong OFW ka dati at malaki perang kinikita mo. In case hindi mo napansin, nasa Pilipinas ka, hindi ka kumikita, brother. In case hindi mo napansin, kung ano man yung ipon mo, paubos na yan. In case hindi mo napansin, wala kang pumapasok na perang kasing laki ng perang pumapasok sa'yo dati. In case hindi mo napansin. Salamat. Ipilit mo pa yung OFW mentality mo na dapat malaki agad yung pera. Ipilit mo pa. Sige, tignan mo, yan ang pinakamabilis na paraan para yung konting pera na meron ka ngayon, malimas. Dikit ka pa sa business partner, akala mo kaya kang papadluhin ng pera niyan? Dikit ka pa sa business partner, damihan mo pa business partner mo para maloko ka na maraming ulit. Takinang yan. Ay nako. Alam mo, Derek tsaka Brads, ang daming nagme-message sa akin na katulad mo na gusto nila akong gawing business partner. Ang sagot ko lang, no. Bakit? Simple konsepto eh. Pumapaldo tong negosyo na to eh. Kumikita to eh. Wala akong oras sa'yo. Dito ako sa negosyo kung kumikita. Anong gagawin ko sa pera mo? Ano, ako magmamaneho ng pera, gagawan kita ng pera. Tapos ako, paano? Sisweldohan mo. Putang, inakalokohan yan. Ang daming ang gusto mag-invest dito, brother. Kung alam mo lang kung magkano yung mga gusto nilang investment dito, yung pinakamalaki by far, isang pirasong tao lang na may-ari ng real estate firm sa Amerika, 10 million pesos ang gustong ilagay sa Project 1M eh. Ako na lang ang tumatanggi. Hindi naman kasi tungkol sa pera ito eh. Pero ang pinaka-bottom line, brother, kung ikaw mismo hindi ka pumapaldo sa pera ngayon, you have to deploy a certain level of humility para manatili kang afloat. Kasi ang wakas ng kapalaluan ay kahihiyan. Magyabang ka pa na OFW ka, na marami kang pera na pumapasok sa'yo dati, wag mong tanggapin na nasa Pilipinas ka ngayon at wala ka nang kinikita. Yan ang pinakamabilis na paraan para lahat ng pera mo na naipon mo nung galing ka pa sa abroad maubos. And I'm coming from the perspective of love. Mahal kita, brother. The sooner na ma-appreciate mo yung sarili mo na nasa Pilipinas ka na, tanggapin mo na wala na yung dating kinikita mo, the sooner na makakaalagwa ka pag tinanggap mong mababang tao ka na ulit. Hindi mo madadaan sa business partner yan, hindi mo madadaan sa malaking puhunan yan, hindi mo madadaan sa kahit na ano yan. All you have to do is bow your head and fucking work. Yan lang ang magagawa mo. Tumungo ka muna habang hindi ka pa kumikita ng pera, magtrabaho ka ng gusto. Tapos. Okay na? Okay na, sir. Galing mo sa buhay, brother. Salamat. Bye-bye, I love you. Okay, next tayo. Christine. Hindi talaga maintindihan ng tao yung konsepto ng humility. Yun talaga hindi ko maintindihan. Ba't hindi ko maintindihan yung konsepto ng humility? Puta ako nga, influencer na, nagbalat pa ng tareta sa tondo eh. Diba? Alam mo,
Pilipinas, hindi ganun kahirap kainin ang pride. Kung laiting ka man ng kahit na sino, puta, who's to tell? Ano naman, kung laiting ka ng kahit na sino, ano epekto nun sa'yo? Sister, good morning. Middle East ka, ano? Opo. Saan ka banda? Saudi? Sa Dubai po. Dubai. Okay. Ano tanong mo? Tatanong ko lang po sana, idol, kung tama po ba yung ginagawa ko ngayon sa pamilya ko na hindi ko na sila inaccept sa Facebook kasi 2 years ko dati nagtatrabaho sa Abu Dhabi. Sa kanila lang napunta yung 2 years ko na pinaghirapan ko. Ganun. Depende sa pamilya na tinatawag mo. Sino ba tong tinutukoy mo? Mga pinsan-pinsanin? Kapatid? Hindi po. Kapatid. Tapos, tama. Tama. Yun. Yun ang sagot ko sa'yo. Tama. Tama. Kasi Kahit hindi ano nila pa dahilan, na- tama. Kahit ano pa dahilan, tama. Kasi obviously, hindi mo Ah, may tatanong sa akin yan if it feels right. Diba? kasi- Kaya mo Kasi naman naku- tinatanong sa akin yan kasi minsan pa no, may nangyaring kawalang hiyaan na nangyari, naubos ang pera mo, bla bla, kung ano man na nangyari, napunta lang sa kanila. Ay, ang pinaka-bottom line yan, kaya mo tinatanong sa akin kasi parang pakiramdam mo, parang mali na yung ginagawa nila dati. Ngayon, wala kang choice kundi gumawa ng resolution doon sa naunang problema para hindi na maulit, then, that makes it true. Yun na mismo magpapatama doon. Kasi ang gusto mong mangyari, hindi na maulit yung nangyari dating kawalang hiyaan. Naubos ang pera mo eh. Oh, 'di ba? Ngayon, ibig sabihin yan, tama na yun. Bakit? Hindi mo naman anak yan eh. Hindi mo rin asawa yan. Di ba? Hindi mo obligasyon yung mga putang inang kapatid mo, hindi dahil lumabas kayo sa isang poke, bigla na lang, lahat na lang ng bills nila, kailangan bayaran mo na. Tangin ang kalokohan yun. Alam mo, gagawin ko ng meme yan. Hindi dahil lumabas kayo sa isang poke, lahat ng bills nila, kailangan bayaran mo na. Oh. Yun ang sagot ko ron. Huwag ka mag-alala, tama yung ginawa mo na wag na lang sila i-accept. Pwede ka naman umuwi ng Pilipinas, tas magpanggap kang walang pera eh. Pag yung mga yan, parang walang pakialam sa'yo at parang maasim pa rin sa'yo, then hindi mo talaga mga totoong kamag-anak, hindi mo talaga totoong pamilya yan. Mga kadugo mo lang yan at karamihan sa mga kadugo, linta, basura. Yan yung mga tao na gusto lang kumain ng pera galing sa'yo, hindi ka talaga nila mahal. Ang mahal nila sa'yo, yung pera mo. Pag hindi mo Yun nga po binigay yung pera mo sa kanila, wala silang pakialam sa'yo. Galit pa sila. No? Yun nga yung ginawa ko ngayon, idol, yung nagpanggap ako na hindi pa ako nakabalik ulit. Yan na nga. Yan na nga mismo yun. Congratulations. Nakuha mo na, nadali mo na. Huwag mo na i-confirm muli yung mga tao na yan. Pag umuwi ka ng Pilipinas, paalam mo lang sa kanila, meron akong dito na ako, malapit ako dito sa inyo. Hindi pa ako nakakalis ng bansa, pero wala akong pera eh. Ganun lang. Ganun mo lang. Anong pera? Pero Tingnan mo, kapag okay pa rin sila sa'yo, then okay lang yan. Pag hindi na sila okay sa'yo at parang maasim na turing nila sa'yo at parang masamang tao ka sa paningin nila, tangina, pakyuhan mo lang sa mga mukha nila yung mga putang inang yan. Hindi mo kailangan sa buhay mo yung mga ganyang klase ng tao. Hindi mo kailangan sa buhay mo yung mga klase ng mga taong batugan, maluluho, ang gusto nila, iluho pati pera mo. Hindi mo kailangan sa buhay mo yan. yun Congratulations. nga yung pakiramdam ko ngayon, idol. Hindi na nila ako pinapansin. There you go. Alam mo na. Alam mo na. There you go. Ang gusto lang yan sa'yo, yung pera mo. Pag hindi mo binigay yung pera mo sa kanila, masama loob nila. Kasi pakiramdam nila, dapat sila gumastos ng pera mo, hindi dapat ikaw. Basura yung mga ganyan klase ng tao eh. Basura. Pati yung mga pinaggagawa nila mga anak, mga basura din. Yung mga ganyang klase ng mentalidad ng mga tao, tangina, basura talaga yan, sobra. Wala akong pakialam kahit sino pa kayo magalit sa akin, pero marami ng mga nasirang buhay ang ganyang klase ng mga tao. Hindi nyo alam mga lumalapit sa akin. May mga tao na lumalapit sa akin, puta, 40 years silang nasa abroad. Oh. Iba't ibang bansa yung napuntahan nila. Pag uwi nila, balik uli sila sa wala dahil kinain ng mga kapatid nila yung pera nila. Takin na 40 years. Ilang taong ka ako nung nag-abroad ka? 18. Pwede bang mag-abroad yung 18? Akala ko 21. Hindi, nun po kasi dinugas nila yung edad ko eh. Paano dinugas? Sa PSA po kasi, nilagay po doon, matanda na ako. Pero 18 lang talaga ako nun. Tapos turns out, parang meron yatang batas dati na dati pwede 18, ganun. Hindi ako sigurado. Pero uso yung dinudugas yung birth certificate dati.
Uso yung Oo, dati, dati, dinudugas yung idol. birth certificate, nire-register na medyo late ng kaperaso. Tapos Tama yun, idol. Tama pinatanda sa yun. birth certificate. Uso yan. Oo, kabisado ko yung buhay OFW. Middle East pa, putang na Hanggang ngayon, kabisado ko idol. yan. Hanggang ngayon, idol. Yung nakasabayan ko, nasa ano pa lang din, 18 lang din yung ano, nakasabayan ko nung ano. Oh, lumang tugtugi na yan eh. Tapos ngayon, parang meron na yatang tangina ito, may balita nga ako eh. Meron ng bagong sistema, yung embahada. Pag nagduda sila na parang hindi ka naman yata 18 years old, ang ginagawa, pinapa-molar test. Yung sa ipin. Doon chine-check kung ilang taong ka na talaga, nakadepende sa ipin mo. Mas okay Lumang na yan. tugtugi na yan. Yung mga ganyang klase ng basurang klase ng kamag-anak. Alam mo, nagkataon lang talaga nakadugo mo yan, malas ka. Parehas lang tayo ng kamalasan, ganyan din yung kamalasan ko eh. Hindi ka nag-iisa, ganyan din yung kamalasan ko. Yung mga kadugo ko, Tama. pera habol sa akin. Hindi naman lahat, Tama. pero marami sila. Kaya sa akin, pagkakadugo, red flag na kagad eh. Nag-message sa akin, ako si ganito, bla bla, kamag-anak mo kay ganito. So, okay, kadugo kita? Oo. Okay. Ayoko na makipag-chat sa'yo, sorry. Automatic ako, ganun. Automatic. Zed, pag tinanong mo, ano dahilan, bakit mo ako gusto makilala? Wala lang, gusto lang kita makilala kasi sikat ka na pala, bla bla, sikat, okay. Paglipas ng 1 linggong nakikipag-chat, alam mo, may problema kami. Anong problema? Yung, Mapuputulan ng ilaw, baka pwede makakaram 5,000. Ay, putang ina mo, block ka kagad sa akin, gago ka. tama, Black ka idol. kagad sa akin. Ganun nga, idol. Tama. Ano nga? Tinan mo, pansinin mo, yung mga nanghihiram sa'yo ng pera, kung hindi 5,000, 10,000. 5,000, 10,000. 5,000, 10,000. Maliit, 2,000. Bihira yun. Pero ang pinaka-common, 5,000, 10,000. 5,000, 10,000. Walang 3K, 2K. 2K, 5K, 10K. Na, Tama. tamo? Kabisado ko yan. Yung mga ganyang klase ng tao, stay away from them. Lumayo ka sa mga ganyan, tangina, uubusin yan pera mo. Hanggang mamatay ka, hindi ka tatantanan niya kahit hingi na pera, kahit emergency. Ang pinakasangkalan niya mga emergency. Lagi na lang, putang ina, lagi na lang may emergency. Nakakapagtakay mga putang inang yan eh. Sabi ko nga sa isip ko, dalas nyo naman magkaroon ng emergency, buti buhay pa kayong mga hayop kayo. No? Ang ina, sobrang dalas nyo magkaroon ng emergency, halos linggo-linggo may emergency kayo, tang ina nyo. Inang mga hayop kayo, tapos mala-mala mo, nung pumunta ako ron, putang ina, walang emergency. Inimbento lang nilang lahat, tapos pinagpapasa sa kanila, pinaghahati-hatian nila yung pera ko. Nangyari sa akin yan. Emergency daw. Pag-aaral daw ng kung sino man. Putang ina, pagpunta ko ron, wala naman nag-aaral eh. Yung mga babae, nagpopok-pok, yung mga lalaki, dancer. Tang inang mga tao yan. Putang ina. So, ibig sabihin pala, kumikita pala kayo ng pera. Tang ina nyo, kumikita pala kayo ng pera, malalaking pera pa. Para nanghihingi kayo ng pera sa akin, pang emergency at pang aral, mga putang ina nyo, kumikita pala kayo. Yung Yan pala, talagang masaklap. pinapasasaan yung pera ko. Nangyari sa akin yan, hindi ka nag-iisa. Nangyari sa akin yan, at nangyari na rin sa sobrang daming tao. Tama, pakita ko sa'yo. Ilan sa inyo, comment section, Pilipinas, ilan sa inyo yung mga tinarantado ng mga kamag-anak na nagpapanggap na may emergency? Type yes dito. Sige, tignan mo, papakita ko sa iyo kung gaano karami yung mga putang inang yan. Tama. Walang muna akong soft drinks. Royal. Yan, alam mo, tama? Ayan, eto na. Merong isa. Ako, si Kenny. Ha? Lagyan mo na dito. Yes. Yan. Yes. Tama? Kita mo yung comment section ha. Partida 170 plus lang yan ha. Ayan o. Tignan mo. Yes. Sobrang daming S. With Jenny. Jeffrey. Yes. Malmon. Molar. Yes. Sino to? Mufasa. Yes. Rides. DJ. Cool. Yes. Nokjilad. Yes. Mark. Yeah. Gurens, me. Mark, yan, yes. G, yes. Marshall, yes. Tama? Ayan, no? May. Me too. Kaya nga po. Pautang pinsan mo idol, ko, Chester. Fuck you. Yung Jojo, fuck you ka. Sabi niya, pautang pinsan mo ko, Chester. Fuck you. Putang ina mo. Kung kamag-anak kita, putang ina ka. Hindi ko naman siya kilala eh. So, malamang nangaasar lang yan. Joke lang yun. Lagi ko nakikita sa comment section kayo.
Di mo alam kung gaano, totoo ito, diretsaan ha. Wala nagsimula ako maging influencer, maraming nagtangkang maging kamag-anak ko na sinendan ko sila ng picture ko nakaganon. Seryoso, walang biro yun. Hindi po ba ano yun, Idol? Hindi ano yun. Kung ano man yun nasa isip mo, hindi ano yun. Kasi wala man ang Parang sa kanila eh. Parang Wala akong pakialam sa masama kanila. yata kasi sila yung ako yung pinakabunso nila, Idol eh. Parang masama pag ganun. Mabuti ba yung ginagawa nila sa'yo? Ganun. Sa akin, simple. Napikon na ako sa'yo, ang kulit-kulit mong putang ina ka, pinipuwersa mo akong harabasin para sa utang mo o sa kung ano mo yung putang inang emergency mo. Sa pakiramdam ko, parang ako lang yung kaisa-isang tangina makakasagip sa'yo. Nag-iimbento ka pa ng kagaguhan. Pag yan na-confirm ko na hindi totoo yan, ang isa-send ko lang sa'yo, tapos black na kasunod nun. Blinak ko na nga yung isa eh. Ayun, congratulations. Cheers for the wounds that will never heal. Okay. Good job, congratulations. Nabawasan ka ngayon ng sakit ng ulo. Tingnan mo, pansinin mo. Pag yung mga tao na yung basura, binablock mo, block mo, block mo, block mo. Lahat sila papasok, i-inbox, kumusta? Block. Kumusta? Block. Kumusta? Block. Pautang? Block. Kumusta? Block. Tingnan mo, ang payapa ng buhay, ang dami mo rin pera. Tama. Ganun. Ganun kasimple. Ganun kasimple. Hindi ganun kakomplikado ang buhay. Hindi ganun kakomplikado ang buhay. Sobrang simple lang ng buhay. Lahat ng mga taong hindi mo kailangan sa buhay mo, matuto ka na i-block. Ganun kasimple. Kasi supposed to be mutual eh, 'di ba? Dapat parehas kayo nakikinabang sa isa't isa. Pag anong nangyari, sila lang nakikinabang, tapos perwisyon dulot sa'yo, sila may problema, ikakargo sa'yo yung problema, mawawalan sila ng problema, ngayon putang ina mo, ikaw na ngayon yung may problema, ay putang ina mo, block mo na lang yan. Block mo na lang yan. Wala naman silang pakinabang sa'yo. Anong pakinabang sa'yo ng mga tao na yan? Oo, baka minsan pa meron kayo magagandang memories together. Pero dati pa yun. Wala na ngayon. Ang meron ngayon, gumagawa sila ng mga problema, sakit ng ulo, kuha silang bato, paalo nila sa ulo nila. Pag kailangan ngayon sila ipa-hospital dahil sa kabobohang pinalo nila sa ulo nila yung batong sila rin naman ang kumuha, biglang ngayon, ikaw na ngayon na kailangan maglabas sa kanila sa ospital. Putang inang kabasurahan yan. Tang inang mga tao yan. Follow-up question, sister. Ito Idol, tama lang ba na 1,000 lang yung binibigay ko every week sa mama ko? Tapos sa anak ko naman is baon lang naman yung sa kanya eh, baon 100 every hanggang Friday to Monday to Friday lang po. Ilan taon na magulang mo? Na kasi yung mama ko eh, nasa 73, mag-73 ata or mag-74, parang gano'n. Okay lang yun. Okay lang yun. Konti na lang ang buhay ng nanay mo. Ipagparaya mo na yung 1,000 isang linggo. Ayos lang yun. Hindi mo naman alam eh. Ang isang kontrata dyan sa abroad, somewhere close to 24 months. Parang 2 taon yata eh. Ilan taon ba kontrata mo dyan? 2 taon ka? 2 taon lang. Hindi mo naman alam kung pagbalik mo, buhay pa nanay mo eh. Ayos lang yun. Pwede ka namang ulit kumita ng pera sa ibang araw. Pwede ka namang mag-ipon sa ibang araw. Pero ang pinaka-bottom line lang naman nun, lampas naman na eh, di ba? Okay lang na kumbaga pasasain mo sa kapritsyo ang magulang mo. Kapag lampas na sila ng senior citizen o may sakit sila, okay lang yun. Okay lang yun. Pag tanaw ng utang na loob yun, ipinanganak nila dito sa mundo, ayos lang yun. Pwede kang kumita ng pera kahit kailan. Pero matatanda na magulang mo, hindi mo gugustuhin yung guilty feeling na kung kailan matatanda na sila, hindi mo binigyan, pinagdamutan mo, pagkamatay nila, pinagsisisihan mo, kumita ka ng marami, nakaipon ka ng marami, pero patay na sila para makita pa yung ipon mo. Ay, hindi naman po sa ganun, Idol, kaya lang po, panay siya na hindi daw sapat, parang ganun. Kung magkano lang yung maluwag sa loob mo. Kasi kahit magkano na maibigay mo, puta, hindi naman sasapat sa mga tao pagdating sa kapritsyo eh. Tingnan mo, pupusta ako sa'yo, yung halagang 1,000 kada linggo. Okay, merong mga maintenance, bla bla, pero probinsya yung nanay mo, no? Opo. Sa probinsya naman, puta, nakakakain pa galing sa likod bakuran eh. Hanggang ngayon, meron pa rin mga probinsya na nakakakain sa likod bakuran, maliban na lang, sa syudad sila.
Pero ang pinaka-bottom line nun, puta, pagka matanda ka na, hindi ka na kain ng kain. Madalas pa dyan sa mga matatanda, gulay-gulay. Ang nangyayari dyan, pinamimigay na nila yung pera nila sa ibang mga tao. O, Yan ganun ang na nga, bottom line idol. nun. Kasi, yung, yung nag-request siya sa akin dati, before ako every week na nagbibigay ng 1,000, nagbigay muna ako ng 10,000. O, tas ubus ka agad, no? Oo, wala pang idol, wala pang Wala pa isang linggo. wala pang Putang ina. Kabisado ko na mga tao. tapos Kabisado ang ko na dahilan, mga tao. ang dahilan niya, kesyo marami daw kesyo ginamit daw ng ibabalik lang daw. Bumalik ba? Siyempre hindi. Hindi. Sabi sa'yo eh. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, every week yan lang talaga ang ibibigay ko sa iyo kasi binigyan na kita ng 10,000 eh kasi gusto mo na magtinda-tinda diyan sa probinsya, sabi ko. Tapos wala man lang nangyari, sabi ko Hindi na para magtinda pa. every week na lang. Every week, 1,000. Tapos, iba yung sa anak ko kasi baon lang naman. Tapos, konti lang naman yung kain sa anak ko. Ganun. Yung sa anak mo, sakto na yun. Sakto na yan para sa anak mo. Pero yung tungkol sa nanay mo, hindi na para magtinda-tinda pa siya ng 70 years old. Supposed to be Hindi, ang nanay mo, sa 70 years old, ini-enjoy niya na lang yung buhay niya kasi konting-konti na lang yung buhay Hindi. na meron siya. Yung idol, yung dyan lang sa bahay, yung parang tigpipiso, parang ganun, kindi-kindi, parang ganun. Pwede naman niyang gawin yung sa 1,000 isang linggo eh. 4,000 yung kada buwan, ano ka? Hindi daw kasya, idol, parang ganun. Hindi naman talaga magkakasya yun kahit magkano pa ibigay mo sa kanya. Subukan mo magbigay ng 20,000, 50,000, 100,000 sa kanya. Sabihin hindi rin kasya. Ang pinaka-bottom line niyan, ikaw na ngayon ang magdidesisyon kung magkano ba yung gusto mong ibigay na maluwag sa loob mo. Pero ang hindi mo kasi gugustuhin dyan, yung umuwi ka ng Pilipinas, malakas pa nanay mo, nauubos na naman yung pera mo. Balik ka na naman ngayon sa abroad. Mangyayari doon, magiging ending no, sisisi mo sa nanay mo yan. Tapos wala kang kamalay-malay, puta, yung nanay mo pala, aabot ng 80, 90 years old. Tangina, abroad ka ng abroad. Akala mo mamamatay na. Putang ina. Diba? Bigay ka ng lahat ng meron ka. Akala mo mamamatay na. Tangina, ang ending na una ka pang namatay dahil sa sama ng loob. Huwag ka ba, puta, nangyayari yan ha. Isipin mo kung gaano karaming apo ni Enrile ang naunang namatay sa kanya. 100 years old na siya. Wala pa rin akong balita na patay na si Enrile hanggang ngayon 100 years old na yun. Ano ka? Gaano karaming apo niya ang nauna na sa kanya. Gaano karaming anak niya mga patay na. Tangina, diba? Ito pang masaklap, idol, yung kasi nga gawa nga, 'di ba, mama mo siya, kumbaga binibigyan mo siya ng kasi may souvenir ako na galing Abu Dhabi nung umuwi ako. Binigyan ko siya ng bracelet. Pinamimigay sa iba. Hindi, sinangla niya, idol. Aray, tangina. Yung bracelet, Yung ginto, talagang peperahin niya yan. Hikaw. Tama. Eto, pupusta ako sa'yo ha. Pupusta ko titi ko rito, puta. Siguro ako sa'yo. Pagka ginto o precious metal o mahalagang bato, isasanla yan. Pagka naman hindi maisasanla, either itatambak niya sa bahay di gagamitin o ibibigay niya sa apo o sa kung kanino man. Tapos, kabisado ko na mga tao. Putang ina. Bad trip, frustrating, Tapos, ito pa masaklap, idol, yung damit ng anak ko na binili ko, bago pa yon kasi binigay niya sa iba, hindi yung anak ko. Kita mo, putang ina. Tama talaga eh. Tama talaga. Alam mo, siguro, let's just put it this way. She's not a bad person. Hindi masamang tao ang nanay mo.
andun lang siguro, sa konsepto kasi na pag tumatanda ka na kasi, gusto mo nang nagbibigay sa iba. Siguro because of the concept of the afterlife, gusto mo na lang maging mabuting tao bago ka mamatay. Siguro ganun. Kasi ako nandun na ako ngayon eh. Andun na, naintindihan ko yung nanay mo dun sa ganung konsepto. Andun na ako ngayon sa konsepto na nararamdaman ko na I can feel it through my veins. I know I am going to die at malapit na yun. Nararamdaman ko yun eh. Ngayon, hindi naman syempre automatic tama yun. Pero putang ina naman, pag ako 70 years old na, sigurado naman na ako mamamatay na ako. Ano ka? Di ba? 70 na eh. 30 plus pa nga lang ako, nararamdaman ko mamamatay na ako eh, ba? Eh, yung ba ganung konsepto? Diba? Eh, ngayon, naintindihan ko yung nanay mo, na yung konsepto ng nanay mo kasi, gusto na lang niyang maging mabuting tao. And you are welcome to help her be a kind person. Pero dun lang sa concept, dun lang din sa amount na komportable kang ibigay at hindi ka mamumulubi. Ikaw na dapat ang magdesisyon sa sarili mo. Kung hanggang 1,000 isang linggo, 1,000 isang linggo. Hindi na dapat madagdagan pa dun, o kung palagay mo dapat humigit pa dun, dahil ibigay mo para sa kanya yung palagay mong maluwag sa dibdib mo. Yung maluwag sa dibdib mo na hindi mo na isusumbat at hindi na ikakasama ng loob mo, hindi na importante kung mapunta sa kanya o hindi. Ang pinaka-bottom line dyan, yung nanay mo, she is just investing in the afterlife and she just wants to be a kind person. Hindi masamang tao ang nanay mo. Huwag mong mapagkamali at hindi masamang tao ang nanay mo para ipamigay lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa kanya. She just wants to be a kind person in preparation for the afterlife. Kasi one way or the other, we are all going to die. One way or the other, we are all going to die. At kapag ka umabot ka at lumampas ka na ng senior citizen, tangina, nararamdaman mo na yan. Nararamdaman mo na yan na mamamatay ka na. Ako nga, 34 pa lang, ramdam ko na, mamamatay na ako eh. By hook or by crook, ang nire-request ko na lang sa Diyos, sana mapatay ako. Yun ang personal preference ko eh. Personal preference ko yun as a human being. Gusto ko na mapatay ako in the hope na sana mapatay ako na may pinaninindigan ako. At dahil sa paninindigan, kaya ako dinali. Kasi hindi ko gusto mamatay sa sakit, ano ba? Lalong hindi ko gusto maging kalat ako sa kalsada, nag-sticker ako sa kalsada, no? Yun. Follow-up question, sister. Ito, idol, follow-up question, tama po ba na yung iba kong ipon inano ko sa gold yung gaya ng necklace. Kung nasa iyo yung gold na yun, okay lang yun. Kung pinapahawak mo sa iba, hindi okay yan. Huwag mo kakalimutan, lahat ng bagay na pinahawak mo sa iba, hindi nababalik sa'yo. OFW ka, ikaw talaga target ng mga kawatan, ano ka? Ikaw talaga mismo ang target ng mga kawatan. Siguro hindi naman na bago sa'yo may nag-message sa'yo hindi mo kilala, tapos may ino-offer sa'yo putang inang opportunity, investment ko no, networking ko no. Hindi naman na siguro bago sa'yo yun. Ikaw talaga ang target ng mga kawatan. Kung mag-i-invest ka sa ginto, bumili ka ng ginto, dalhin mo yung papel. Hindi pwedeng hindi mo dala yung papel. Umuwi ka ngayon ng Pilipinas, dala-dala mo, ikaw mismo personal. Yung may hawak nun, hindi mo papahawak sa iba, hindi mo rin sasabihin kahit kanino. Kasi lahat ng tao, ikaw ang putang inang target nila. Ikaw mismo. Nadali nga ako, idol eh. Isang daan mahigit. Sasabihin ko pa lang, putang ina mo talaga. Sasabihin ko pa lang eh. Tang inang yan, sasabihin ko pa lang. Pero yung, anyari, yung gold idol, iba naman yung sa cash. Yung cash ba? Na ako sa isang 140, parang gano'n. 1,000. Putang ina! OFW, putang ina nyo, magkaintindihan nga tayo. Lahat ng tao, sorry naman, idol. Sorry naman, idol. Ulitin ko. Lahat ng tao, interesado sa pera nyo. Sabihin, hindi naman lahat, hindi talaga lahat, pero halos lahat ng makikipag-usap sa inyo. Ako lang kahit sa isang si Raul ang nagmamalasakit sa inyo na hindi nanghihingi ng pera nyo. Kaya nga, ang laki nga ng pasalamat. Nung lagi na ako nakikinig sa inyo, idol, laking sa pasalamat ko sa inyo na Self-sustaining ito eh. Ako na mismo nagsusustaina nito. Ako personal ang gumagastos para sa sarili kong production. Ako na mismo personal yung gumagastos para sa sarili kong production. Ganun lang naman yun eh. Putang na akin kasi gusto ko makatulong sa kapwa-tao ko. Yun lang yung gusto ko. Wala akong interest sa inyo. In case hindi nyo alam, greedy din ako. Si Raulo din ako. Meron din akong habol sa inyo. Ang habol ko sa inyo, panalangin nyo. Baka sakaling may pag-asa pa ako sa kabilang buhay. Yun ang hinihingi ko sa inyo. Yun ang hinihingi ko sa inyo.
Wala na ako Ayun. ibang hinihingi sa inyo. Hindi ako interesado sa pera nyo, sa pangyarihan, sa bla bla. Hindi ako interesado dyan. Nire-request ko lang sa inyo na i-share niyo itong post para mas marami pang tao makapakinig. Pero hindi Oh, yan para kumita ako ng pera. Bakit? Kasi vlogger ka. Lahat ng nanonood, pinagkakakitaan mo. Ulul gago, wala akong monetization, tanga. Tangina, hindi nyo ba nakita? Wala ritong ads. Wala ritong parang bibigyan mo ako ng stars, ganon. Lahat disabled dito. Lahat disabled. Walang option dito para magbigay kayo ng kahit ano. Kaya nga, salamat idol sa mga sa mga suggestion. Nang pasalamatan. Panalangin yun lang. Yun lang hingi ko sa inyo. Panalangin yun always lang. idol. Follow-up question, sister. Ito idol, kasi uuwi na ako hindi ko na lang Ang sasabihin. ina mo, Parang magpanggap ka na walang pera. Sinasabi ko sa'yo, putang ina, sapakin ko yung nunal mo sa ilong. Hindi pala nunal yan. Putang ina, ano pala yan? Ginto. Basta talaga Middle East, ang ina nyo, pag uwi nyo, may hepa kayo no? Lahat kayo, puno ng ginto yung buong katawan, ang yayabang nyo Iba sa inyo, pati ipin, may ginto pa Tanginang yan. Itago mo yan, sabi ko sa'yo, itago mo lahat ng ipon mo Huwag ka na mag-disclose kung magkano pera mo, leche ka. Ito idol, anong pinakamagandang magandang i-start kasi gusto ko sana na Magtinda ka sa kalsada. lang. Yun ang pinakamalupit. Magtinda ka sa kalsada. Ito, diretsahan sa inyong lahat lalo sa mga OFW Middle East. Kausapin ko nga muna kayo. Pag nasa Middle East ka, Pilipinas, ito diretsahan pag nasa Middle East ka, tapos katulong ang trabaho mo dyan sa abroad, huwag kang magsisimula ng kahit anong putang inang negosyong wala kang malay. Kung ano yung alam mo dyan, paglilinis, pagluluto, yun ang gawin mo hanap buhay pag uwi mo ng Pilipinas. Pwede kang magluto sa kalsada. Pwede kang magtinda ng niluto sa kalsada. Tangina, sangyup ka sa kalsada, no? Utang inang gira. Pwede kang magtinda ng niluto mo sa kalsada. Pwede yun. Pwede kang makilap-laba, linis-linis, luto-luto, o kung ano pa man yung mga bagay na basic na alam ninyo. Pero tangina, invest ka sa crypto, invest ka sa putang inang business partner na kamag-anak mong wala namang malay sa putang inang negosyo. Yan ang pinakamabilis na paraan para umuwi ka rito, balik ka na naman sa wala. Idol, yung trabaho ko is gumagawa ako ng chocolate cake, O yun gano'n. ang Facebook, benta mo sa internet yung chocolate na yan. Lalo ngayon, February 14, ganun. Kahit nga sa mga kasama mo dyan, pwede mo ibenta yung chocolate mo Wala namang dito. Lagyan ginto. Pagkagat mo, tigas Sige na, okay ka na? Salamat idol. Yeah, ingat. God bless. Kita Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Okay, okay. Next tayo. Oh, putang ina nyo. Ang dami nyo ngayon gustong umakyat. Ang problema ko, pindutin nyo kasi yung nandito sa may bandang kaliwa. Nandun daw yung option para umakyat kayo sa live. Andun yung option para umakyat kayo sa live. Pindutin nyo nandito sa kaliwa. Dumaan kayo sa tamang proseso. Hindi mauubra yung ako po. Putang ako po. Pwede yan. Ang problema, ang daming ang diferensya. Ang daming problema sa Facebook. Ito, Gerson. Tingnan natin to. Gerson, umakyat ka rito. Habang nag-aantay tayo, pakishare nyo nga muna. Ayoko nakikita ang ganito lang kababa ang viewers. So, tangina, 200, 300 lang yung viewers. So, makikita na yan, 500 yung viewers. Tama, no? Gerson, dinecline pa. Pakishare nyo nga muna sa naling live. Pakishare nyo muna. Alam nyo naman, wala man akong kinikita rito Share nyo muna itong live. Alam mo yan, Facebook, putang inang Facebook talaga to Basta talaga pag patinuan, putang ina. Pero tignan mo, pag issues yan, chismis yan, ay putang ina mo, kaliwat kanan ngayon ng mga tao pagka chismis. May nakakit na ako na isa. Let's just hope na sana makakit ito. Hindi ko alam kung babae ba to o lalaki. Ang layo masyado ng profile picture. Okay, share nyo muna itong live. Share nyo muna. Share nyo muna itong live. Share muna ang live. Wala. Okay, sige. Next na ako. Next. Michael Suarez, akit. Share muna yung live. Tapos i-heart ninyo. Damihan nyo yung heart. Tapos comments, kaliwat ka ng comments. Kailangan ko makakita ng maraming tao rito sa live na to. Mas maraming tao, mas magaganda yung mga tanong. Gusto niyo mas magagandang tanong, 'di ba? Ayan, sige, share nyo ngayon yung live. Para yung mga tao ngayon na nanonood dito sa live, mas maraming taong nanonood, mas magaganda yung tanong. Marshall, maraming baon daw na question. Sige, ito si Marshall, akit muna natin to si Marshall. Ading na, Marshall.
pinsan. Putang ina mo, pakyo ka, Jojo. Hindi kita kano-ano. Huwag mo nang pangaraping maging kadugo kita, mabubwisit lang ako sa'yo. Okay nang fan kita, at least natutuwa pa ako sa'yo. EA Mohiga, brother, good morning. Good morning. I love you too, brother. EA Mohiga. Isa sa mga, paborito kong tao sa social media. Paborito kong tao. Talong Nation. Ano nangyari doon sa inaakit ko sa live? O putang inang yan. Nangyari sa'yo, brother. Yung marami raw tanong. MJ Alcaraz, bahala ka sa buhay mo, tangina ka. Bahala ka sa buhay mo. Masyado ka madrama. Sige. Ito, akit tayo ng bago. Yun, okay. Good morning. Joining. Internet na naman to. Kaya madaling araw na ako nagla-live para mabilis yung internet. Kayo naman, alam mo, basta naman kayo ng bahay, gumawa naman kayo ng paraan para mabilis tayo. Uy! Wala ka pa atang tulog. Tangina, hindi na kailangan tulog ng tulog. Habit lang yung pagtulog na yan. Maminsan-minsan lang matutulog. O connection failed. Tangina mo. Gerson. Akit nga, Gerson. Doon sa mga gusto makakit sa live, nandun sa katabi daw ng kaliwa. Sa katabi daw ng share button yung pag-akit sa live. Share nyo nga muna to. Share nyo muna. Puta, 200 yung viewers. Ano ba yan? Putang ina naman. 200 ang viewers. Tangina. Oh, tanginan to. Gerson, kinancel, gago. Bala ka dyan. To, yung mga iba na gustong umakyat, yan, sige, go. I-ano nyo lang, dyan sa may bandang kaliwa. Yan, okay. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning, brother. Taga saan ka? Dito, brother, sa Namayan. Saan? Kilala mo Lamay? ko, brother? Oo, Namayan, sa Mandaluyong. Akala ko, Namayan pala. Akala ko Lamay. Sabi sa tatanong ko sana sino yung namatay. Kilala mo si kilala mo yung, natatanda mo yung... Hindi ako naman mag-usap ng natatandaan. Ano tanong mo? Dami, makapagbanggit ka pa ng pangalan na hindi dapat eh. Okay, ano pangalan mo? Salamat. Ay, ano pangalan mo? Ano tanong mo? Putang ina mo eh. Ano pala, brother? Ano tanong mo? May negosyo na kasi akong... May negosyo na kami ng kapatid ko ngayon. Okay. Gusto ko sanang magbenta ng iba pang product. Sa tingin mo ba, uubra yun? Ano negosyo mo? Yung sa pabango, brother. Okay. Naalala kita. Oo. Tangin na yung binigay mo sa akin, nawawala. Di bali, pag dito, ewan ko, natuwa yata yung mga empleyado ko, hindi ko na ngayon makita. Hindi maiwasan naman. Dito ko na kaya dito ko na nilagay eh. Dito ko lalagay para every time nandito ako, yun yung gamit ko na pabango. Oo. Ano nga ulit yung tanong mo? Meron ka pang gustong ibenta? Ano yung gusto mo ibenta? May customer, may naging customer ako sa isang mall dati. Ngayon, binigyan niya ako ng product. Hindi ko maasikaso. Mahal kasi gunting naman siya. Ano putang ina mo? Ano ba nagawa mo, Brad? Nasa pabango ka, nagbebenta ka ng gunting? Hindi. Trip yan. Susunod ka, nagbebenta ka ng barbecue. Putang inang yan. Ano trip mo? Naka-start lang, brother, naman. Kumbaga, gusto ko na ibalik eh. Gusto ko mag-focus nga sa isa. Kaya sabi ko baka... Hindi na mo yan. Tangin na magugulo ka dyan, Brad. Oo. Imagine mo pa yung sarili mo na Lunes, Martes, magbebenta ako pabango. Miyerkules, Huwebes, nagbebenta ako ng gunting. Ano putang ina mo kalokohan yan? Tangin na naman, Brad. Oo. Tangin na. Kaya mo tinanong sa akin yan, nagdududa ka rin sa sarili mo kung dapat pa ituloy yung putang inang gunting mo eh. Putuli mo na lang kaya yung titi mo gamit yung gunting, no? Dudang-duda ako, brother. Kung kasi mahal. Nasa 5,000. Ano ulit? Nasa 5,000 yung gunting, kaya parang hirap ibenta naman na ito. Tangin na mo, tusukin ko yung mata mo gamit yung gunting eh. Anong kabubuhan? Buti naisip mong kumuha ng gunting para ibenta na halagang 5,000. Tangina, kahit masabihin mo ginagamit sa pagkain, di ako bibili niyang putang ng gunting na yan eh. Ano ba yung pantuli? Sabi Emmy, nakapushi ba eh. Ganun. Nabangit tuloy. Basta Japan siya eh. Japan daw ko, no? Tangina talaga. Nabuburat ako sa'yo. Nagbebenta ka ng pabango eh. High-end na nga yung binibenta mo. Hindi mo pa maintindihan kung ano pa yung dadagdag mo sa putang ng pabango.
Mag-focus Kaya ka nga muna brother, sa isa. Pag pumapaldo ka na dun sa pabango, tsaka mo banata ng putang inang trip mo. Ang pangit ng oo. trip mo eh. Pasensya na brother, kaya nga, so nagugulan talaga ako. Kaya nga yun, umakit ako kasi, ano ba to? Nakikita ko kasi lagi dito sa bahay, nakatambak lang. Di ko man talaga siya inaasikaso kasi gusto ko, focus muna ako dun sa isa. Kaya pag nakikita ko talaga, ano ba gagawin ko dito? Yan. Putulin mo yung titi mo, yun yung gawin mo dyan. Nakakaligayan. Nakakapurat ang puta. So, bigay mo na lang sa akin yung isa dyan. Gawin kong pangputol ng karne yan dito. Ina ka. Ang Ayun. pangit ng trip mo eh, no? Ang isip na, bibenta ako ng pabango. Ano kaya magbenta rin ako ng gunting? Di ako makita ko Magbenta rin ako ng bumbilya. Ano pa nangyari? Ano kaya ako magbenta rin ako ng ano? Magbenta rin kaya ako ng sapatos. Magbenta rin ako ng toyo. Sama ko na kaya ng suka. Nahilan din ako dun sa ano. Kasi brother. Nahilan Bumili din ka ako ng dun sa isang tao. industriya. Tapos go full speed ahead. Hindi ka pa nga pumapaldo sa putang inang pabango mo. Gusto mo na kagad. Gunting, puta. Pangit ng trip mo, Brad. Ano follow-up question mo? Yun lang brother kasi para sa iba naman. Mabibigyan natin yung iba. Salamat brother. Wala ka makapunta din eh. Dati, di ba? Actual naman ang natanong Sabi ng sa'yo. isa, scented gunting. Gago na to. Scented gunting ang puta. Bistahin mo nga uli ako dito. Bigyan mo ng isang pabango mo. Papromote kita, isang piraso lang. Brother. Salamat. Okay. Para may mga bumili sa'yo. Oo. Meron nagbigay sa akin dito. Ito, bumili kayo nito. Putang ina nyo. Sige brother, ako bahala sa'yo. Pagkano? Sige. Nawawala yung binigay mo sa akin dito. May nagnakaw, puta. Hindi ko alam kung sino. Sige brother. Nilagay ko nga dito para yun na mismo yung gamit kong pabango every time pupunta ako rito eh. Tangin na talaga eh. Para maaamoy ng mga tao sa tanongin, ang bango mo naman, Chester, ano pabango mo? Ito, power. So, sige na. Ay, promote mo muna yung buhay mo. Sige brother. Promote mo yung buhay mo. Puta, binigyan na nga kita airtime eh. Sige brother. Ano sige brother? Bala ka sa buhay mo. Alisin na kita dyan. Bala ka. Bala ka dyan. Tangina ka. Okay. LA Push. LA Push in Boots. Patulugin mo na yung brother. Tangkinang yan. Gaga to si Anton. Another satisfied stupid question. Putangin nyo. Gago kayo. Hindi naman lahat ng tanong, puta, nakakapampataba ng utak. May mga tanong talaga, entertainment purpose lang. Brother, good morning. Teka saan ka? Hello, good morning, Brad. Teka saan ka, brother? Taga Dasmariñas, Cavite po. Dasmariñas. Ano tanong mo, brother? Tungkol naman sa Bible, okay lang ba? Yeah, go. Sa may Lucas, di ko alam kung tama yung numero ng verse. Chapter 9, verse 27. Ata. Ang sabi? Yan. Ang sabi, may mga ilan sa inyo na hindi umamatay hanggat di nakikita ang kaharian ng Diyos. So, totoo naman yun. yung question ko dun is, paano siya ipapakita? Kasi hindi ko talaga mahanap. Yung kaharian ng Diyos? Yes, brother. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Nandyan din yun, nasa Lucas din. Hindi mo yata tinapos yung yung buong Lucas eh. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Nakasulat yun sa Biblia. Kayo ang kaharian ng Diyos. Yung mga tao yung kaharian niya, brother. Nakasulat sa Biblia. Hindi siya Tinan mo, na... sipin mo yung konsepto na sabi, sa is 33 ni Mateo, datapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito daragdag sa inyo. Ngayon, isipin mo, pinapahanap yung kaharian, no? Kung wala pala rito yung kaharian na yun, bakit naman papahanap pa? Di ba hindi naman nagme-make sense yun? Yun. Hindi, yung kaharian, nakasulat sa Biblia, ang kaharian ng Panginoon ay nasa inyo. Yung mga tao, yun yung kaharian niya. Yun din yung templo niya. Kaya tinumay, yung katawan ng tao, templo ng Diyos. Yun din yung kaharian niya at the same time, yung mga tao. Yung ginamit kasi na term is ipapakita daw. So, nag-assume lang Papakita talaga. Makikita mo talaga yun. Paano? Bakit? Hindi ba pwedeng makakita ang puso? Hindi mo yata nabasa yun sa Efeso, makikita ng mata ng inyong mga mata ng inyong puso. Ang puso nakakakita, brother. Ang puso
nakakakita. Hindi naman, ano ba akala mo, pag sinabing makikita, mata, ito lang. Ganun, nakikita nyo. Building. Ay, kaharian ng Diyos siya, mga baba. Hindi ganun, brother. Nalilito ka, nalilito. O malilito. Pag sinabing ipapakita sa Biblia, ibig sabihin, mamamalas mo. Ganun yung konsepto. Sa Biblia, merong mata ang puso. Nakasulat yun sa isang talata ng Efeso. Yung puso mo makakakita ron. Di ba? 17 ng Juan. Ito yung magiging tanda sa inyo. Hindi. 17 ng Juan. Nakasulat dun. Naalala ko yung talata, nakalimutan ko yung verbiage, nawala sa isip ko. Ang sino man na nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Ang nagsasalita na mula sa kanyang sarili ay something to the effect na nagpapalalo. Nawala sa memorya ko yung eksaktong term na yun. Pero ang naghahanap ng kapurihan, yung nagsugo sa kanya, ang gayon ay totoo at sa kanya ay walang kalikuan. Ang importante, brother, yung turo. Makikita ng puso mo yung turo. Kung yun bang turo nasa Diyos o nagsasalita lang yung pastor na buhat lang sa sarili niyang iniimbento niya lang. Importante yung konsepto na yun Na hindi lang sa Biblia, hindi lang yung mata, itong nandito sa ulo, na nakakakita. Sa Biblia, pati puso nakakakita. Hindi mo lang yata nabasa yung talata na yun, pero pati puso sa Biblia nakakakita, brother. Hindi automatic na pag sinabing mata, literal na mata lang. Binuksan ng mga mata ng inyong mga puso, yung eksakto verbiage dun. Ngayon, importante na malaman mo na kung gusto mong malaman yung kaharian ng Diyos, ang nakasulat na nga sa Biblia, ang kaharian ay kayo. So yung mga tao ng Diyos, yung mismong kaharian niya. Kung meron mang 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ako'y nasa gitna niya. Diba sabi? So hindi kayo mahihirapan. Magkakaproblema ka. Alam mo ng grupo ng mga tao yung hinahanap. Ganun na lang. Let's just put it that way. Sabi ng Diyos, yung kaharian, kayo. So ano ibig sabihin? Grupo ng mga tao yung hinahanap mo. Nagkakatalo na lang yan kung alin dyan sa mga putang inang napakaraming religious organization yung grupo. Kasi ang dami-dami nila. Doon ka lang medyo mahihirapan ng konti. Oo nga, brother. Doon ka lang medyo mahihirapan. Yun. Sa akin, personal, in general, wala naman masyadong komplikado dyan. Hindi masyadong komplikado yan. Ang komplikado yung hanapin yung grupo ng mga taong sila talaga yung sa Diyos. Yun ang komplikado, pra. Pero yung hahanapin mo yung kaharian, nakasulat na nga sa Biblia, ang kaharian ay kayo. Ayan, self-explanatory yan. Tsatsagain mo na lang basahin. Diba? Yung katawan ng tao, templo ng Diyos. O tapos yung kalipunan ng mga tao, ang kaharian ay kayo. Diba? Hindi ngayon masyadong mahirap. Hindi ganun kakomplikado. Alam mo na ngayon, grupo ng mga tao hinahanap mo. Kung alin dyan sa mga yan, ayan ang problema. Matutulungan kita konting hint. Ang konting hint, yung 7:17 ng Juan. Kung sino man nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, katulad mo, naghahanap ka, diba? Ibig mo gumawa ng kalooban ng Diyos. Makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos, kung ako ay nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili ay humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Ngunit ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay sa Diyos at sa kanya'y walang kalikuan. Yun ang nakasulat. Eksakto yun, verbatim yun. Gusto mo ng patotoo? Nakasulat din yan sa Biblia. Gusto mo ng patotoo? 21, 13, 14, 15 ni Lucas. Ito yung magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong puso na wag munang isipin kung anong inyong isasagot sapagkat bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi maaaring masalangsang o matutulan man ang lahat ninyong mga kaalit. Hanap ka kayo ng pastor na hindi natututulan yung sinasabi niya. May bigay yon galing sa Diyos. Di na kailangan pag-isipan. Kusa na lumalabas kasi ang binigay, bibig. Hindi utak. Yun ang nakasulat. So, hanap ka kayo ng pastor na bukang hindi na nag-iisip. Diretso na lang, lumalabas sa kanya galing sa Biblia. Hindi ka naman mahihirapan kapag galing sa Biblia. Pag galing sa Biblia, tsatsagain mo lang basahin. Yun lang, tsatsagain mong basahin. O ngayon, you will have your standards base sa kung ano nakasulat sa Biblia.
Ngayon, pag nakita mo na kung ano yung standard na nakasulat sa Biblia, check mo ngayon yung reality dyan. Sino kaya dyan sa mga ngayon, yung pastor na hindi na nag-iisip ng isasagot, diretso na kaagad, lumalabas galing sa kanya. Okay, Ganun yung brother. konsepto. Gets. Hindi ka na mahirapan, brother. Sa ganung konsepto, hindi ka mahirapan masyado eh. Follow-up question, brother. Ganda ng tanong mo na yun, ha? Biglang naalala ko tuloy yung talata. Eh, kanina, nawawala na sa isip ko ngayon. Biglang naalala ko yung talata. Eh, ganda. Okay, follow-up question, brother. Okay na yun. Boss, satisfied na sa sagot mo. Next question sana. Last na lang. Wala ka iba? Hindi, I mean next question na. Wala akong follow-up doon. Okay na ako sa sagot mo. Ganda. Reviewing ko na lang siguro. Sayang, mga ganun sanang tanong yung interesado ko eh. Bali yung next question is how to deal with that anxiety. Ano na? Kabaliktaran mo ako, brother. That anxiety, how to deal with it po. Ulit. Medyo nagputol-putol. Ay, sorry. How to deal with that anxiety. Kabaliktaran mo kasi ako. Nakakaingit ka. Anxiety? Para-parehas tayo meron yan, brother. That anxiety. Ano ang sabihin ng anxiety? Generally, yung kawalan mo ng kasiguraduhan sa mga bagay na hinaharap. Kabado ka. Ano? That anxiety. Ano? Death? As in, kamatayan? Oo. That anxiety. Hindi trabahuhin mo yung buhay mo. Wala namang iba, brother. Wala iba resolution dun. Tatatakot ka mamatay? Trabahuhin mo yung buhay mo na sigurado kang proud ka sa buhay mo pag umarap ka na sa Diyos. Yun mismo yung ginagawa ko eh. Hindi mo napapansin? Ito mismo, itong ginagawa ko mismo sa mga kapwa-tao ko, ito mismo yun, naghahanda ako para sa kamatayan kasi excited nga ako makita kung ano meron sa kabila. Pero the only way para makarating ako dun sa kung saan man dapat nandun ang Diyos, kailangan sumusunod muna ako sa Kanya. Kung ngayon ginagawa ko? Nagpupumilit na maging mabuting kapwa-tao para sa inyo. Para saan yun? Para sa akin. Greedy ako eh. Gusto ko yung kabilang buhay. Ano ka? Diba? Ganun yung konsepto. Actually nga gusto ko nga yung ganyan eh. Gusto ko maging kasing tapang mo. Pero pag parang something na medically. Wala kang, ewan ko eh, hindi ko lang alam kung magkakaroon ka ng katapang na katulad nan sa akin. Okay. Kasi wala akong anak, wala akong asawa, wala akong kadugo na tinuturing ko na kapamilya. Technically, I am fucking alone dito sa isang mundong punong-puno ng tao. Kasi nga, laruan nga ako ng mundo. Hindi ko alam kung magkakaroon ka ng tapang na kaparehas sa akin. Kung may nanay ka, tatay ka, ate ka, kuya ka, baka hindi ka ganun katapang katulad ko. Pero ako kasi mag-isa lang ako kahit saan ako isabak, kahit sa bugbugan, kahit sa gera, kahit saan pa. Naisip ko pumunta ng Basilan eh. Seryoso, wala ka alam biro doon. Doon ako magbibenta ng sinigang. Sa mga nasa Mindanao, welcome ba ako dyan sa inyo? Sa mga nasa Mindanao, welcome ba ako sa inyo? Gusto ko makalaman sa comment section, dyan sa inyo, welcome ba ako? Meron bang option dyan para pumunta ng Basilan o ng Ulosulu? Makikituloy muna ako sa inyo, okay lang ba? Iniisip ko yun eh, pagka medyo may pera-pera na, baka pumunta ako ng Basilan, Ulosulu, bahala na. Kung saan man ako mapadpad ng kapalaran, kung saan man ako pa rin ng kapalaran, kung saan man ako gusto ng Diyos na pumunta, basta ako lang, gagawin ko lang yung mga bagay na kailangan kong gawin. Nakakatawa talaga itong tao. Nagsuot ng helmet, puta, baliktad yung helmet. Ano ba trip yan? Pakita mo nga muna yung mukha mo rito, putang ina ka. Kailangan unique, balik yun. Gaga yan. Baliktad dyan. Thank you, may pandesal ako. Salamat ha. Tangina, baliktad yan. Tangina na. Follow-up question, brother. Yun ang sagot ko ron. Death anxiety, kinakabahan ka para sa kamatayan. Trabahuhin mo yung buhay mo rito na siguraduhin mong lapat ka rin sa kabilang buhay. Naghahanap ka na ng totoo eh. Diba? Malamang you're starting to question your level of existence as well. And you're probably starting to question all things that are happening throughout your life. Isa na rin doon, naghahanap ka ng Diyos. Isa na rin doon, naghahanap ka ng meaning para sa buhay na to o purpose para sa buhay na to. Nakikita ko na yun eh. Nakikita ko na yan. Malamang siguro baka okay na finances mo eh. Kung di pa okay yung finances mo, ligawan mo na parang. Sabay mo na rin pati finances mo. Pero pagkabago ka sa buhay mo tungkol sa maraming bagay ng buhay na iba na bukod sa finances, tangina okay na finances mo. Diyos, mas madalas sa pagkakataon. Ano ba ang buhay mo? 7 years na akong call center pero ngayon lang ako nakaipon. Congratulations, brother. Simula ng project money. Tamo, tangina. Tangina, yun talaga yun eh. Yun talaga yun. Isa ka sa mga trophy ko. Salamat sa'yo, brother. Papanalangin kita. Yes! Yes! Tangina. Happy ako. Tangina. Maraming salamat sa'yo, brother. Alam mo yan talaga trophy ko dito sa buhay na to eh. Tangina, tanda na ako eh. Hindi na ako interesado sa mga parang katulad ng Diyos mo, kang jabang-jabang na sports car.
Yate-yate, dudong-dudong, yabang-yabang, pera-pera, sputing-sputing, di na ako interesado dyan, tangina. Ang mga trophy ko, yung kaluluwa ng mga kapwa ko tao, nakasama ko sa kabilang buhay. Kayo yung mismo mga trophy ko. Kayo yung putong ng katwiran ko. Kayo yung pruweba ko sa harap ng Diyos na hindi naman ako masyadong masamang tao. Masamang tao nga kasi talaga ako. Tanggap ko nga sa sarili ko, papunta ako ng impyerno. Tanggap ko na yun, nagbabaka sa kali yun, baka may pag-asa ka. Buhay nga naman talaga. Ayun, buta nga. Ewan ko, someone somewhere must have been watching over. Think about it. Someone somewhere must have been watching over. Kasi, ngayon, nararamdaman ko, puta, hindi biro yung hindi biro yung magkaroon ka ng ganitong achievement. Hindi na yung pera, hindi na. Natin pag-usapan yung pera. Pag natin pag-usapan yung kayamanan, yung kapangyarihan, and this, I am talking about myself. Huwag natin pag-usapan yung kasikatan. Hindi na. Tangina, gaano karaming kaluluwa yung nailapit mo sa Diyos. Dapat papuntang oblivion. Dapat papunta sila sa pagkapahamak ng habang buhay na lang na pagtatrabaho, paggastos, pagtatrabaho, paggastos, pagtatrabaho, paggastos, na nakalimutan na nila ang Diyos. Mismo. Mga tao nakakalimot eh. Nakakalimot tayo na mamamatay tayo. Because everything is fine and well. And everything is in accordance to our will. Dahil wala tayong nararamdaman, dahil pakiramdam natin okay lang lahat ng bagay, dahil hindi tayo nakakaranas ng kahit na ano. Walang dilubyo, walang namatay na kamag-anak pang samantala. Malakas yung katawan natin. Tama, pakita ko sa iyo. Itong mga katulad itong Mark Alan Sabiniano, kabag-anak yata ito ni Franklin Muñano eh. Yung mga ganyang klase ng tao, pinagmamalasakitan ko pa yan eh. Pinagmamalasakitan ko yan. Tama, pansin mo, hindi ko binablock. Okay lang. Tarantaduhin mo ako, ayos lang. Wala problema ron, bro. At the end of the day, magkikita-kita naman tayo sa paghukom eh. Si lahat ng mga kagaguhan na pinagsasabi mo sa akin, pag inilabas na ngayon yung sarili mong kagaguhan, baka mas gago ka pa pala kaysa sa akin. Sabi ko sa'yo, Sabiniano ka pa, Muñano kang pukin ng kinakain. Alam mo, hindi naman ganun ka-komplikado itong buhay na ito. Hindi ganun ka-komplikado itong buhay na ito. We only get to live once here in this life. Hindi ako naniniwala sa putang ng reincarnation. Hindi practical na maniwala ka dyan. Hindi practical maniwala ka sa reincarnation. Bakit? Kasi pag umaasa ka sa reincarnation, na mamamatay ka, mabubuhay ka ulit, dito pa rin sa putang inang mundo na to, wala ka ngayong pakialam kung anong kagaguhan man ang gawin mo. Bakit? Mabubuhay naman ulit tayo rito eh. Tangina, practical ba yan? Bawi na lang next life? Putang inang yan, ang pangit ng ganong trip. Bawi na lang next life? Tangina, buhay ka pa. Lahaba pa ng buhay mo rito, bawi ka next life. Tapos yung iba nagpapakamatay, iniisip nila, baka kasi bumalik pa sila rito. Putang ina, hindi naman make sense yan. How stupid can you be para maniwala ka sa ganyang klase ng konsepto? Ang inang yan, napakapangit ng konsepto nun. Bawi na lang next life. Ang pangit, puta. Isa sa mga pinakapangit ng konseptong narinig ko yan eh. Pag-uusap kabilang buhay, bawi na lang next life. Tang inang yan, buhay ka pa. You're fucking here. Hindi mo alam kung gaano karaming tao yung nasa ospital, nasa deathbed nila, o nakahiga sa kalsada kasi nabangga sila ng truck, wasak yung katawan nila, pero buhay pa sila, pero gusto pa nilang ituloy yung buhay para makita yung anak nila, para makapagpaalam man lang sa magulang nila, para mayakap man lang yung mahal nila sa buhay, and they don't have any time left. Wala na silang oras. And you're here, thinking about bawi na lang sa next life, putang ina naman, stupid namang putang inang idea yan. Pang ina, bawi na lang next life. Yung iba ginagawang biro yan eh. Ako hindi ko ginagawang biro yan. Tang ina, bubuo ng putang ina. Sa akin, itong buhay na to, hindi ko alam kung babalik pa ako rito o hindi na, pero susulitin ko to hanggang sa kahuli-hulihang parte ng hininga ko. Hanggang sa kahuli-hulihang dugo na meron ako sa katawan ko. I will stay alive for as long as possible, hoping one day I will be killed by someone and my soul will go to heaven or to God or to whoever owns the afterlife.
Yun ang importante sa akin. Yung kabilang buhay. Itong buhay na to, putang ina, rockstar na ako rito eh. Kuha ko na to eh. Kuha ko na tong buhay na to. No, I don't have all the details in this life. Wala ako ng detalye. Pero sigurado ako doon sa mga general principles ko sa buhay. Putang ina, sigurado na ako ron. Na itong buhay na to natatapos, na kailangan nating mag-invest sa kabilang buhay, na lahat ng resources natin, we should use all of our resources para makatawid tayo sa maayos na buhay sa kabilang buhay. We don't know what is in the afterlife. Pero practical, na kung wala mang kabilang buhay, at least well invested ka kung sakali mang meron. Diba? Well invested ka. Na hindi mapapasubalian, na habang nandito ka at buhay ka pa, you have lived your life in full and you are a good person in the eyes of the beholder. Mabuti kang tao sa paningin nung nasa kabila. Sigurado ako ron. Sigurado ako doon sa level of practicality na mas practical na maghanda ka sa kabilang buhay para kung wala man ayos lang. Pero kung meron, well invested ka sa kabilang buhay. Hindi mapapasubalian yan. Ang tawag dyan, insurance. Baka sakaling meron kasing kabila. Insurance. Iba bobo eh. Putang ina, gano'n ka kabobo para dito na lang sa buhay na to yung importante sa'yo. Dito na lang sa buhay na to na mapakain ko lang yung mga anak ko, mapaskwela ko lang, mapapasok ko lang sa school, pwede na akong mamatay. Ang purpose ng buhay mo, magpakain na magpaaral? Magpakain. Ang purpose ng buhay mo para yung mga anak mo mabuhay na parang mga hayop? Tang-inang pangit. Napakapangit ng buhay mo pag ang buhay mo, inilaan mo na parang hayop. Napakapangit ng buhay mo pag gano'n ang trip mo. Sipin mo yung konsepto, hindi ko maintindihan sa mga tao eh. Hindi ko maintindihan sa mga tao yan. Ba't yung pinipiling mabuhay na parang hayop? Putang ina, tao ka eh. Tao ka. Meron kang extremities ng tao. Meron kang kaanluan ng tao. Ramdam mo sa loob mo na tao ka. And you fucking think, you fucking work, and you fucking operate as an animal. Hindi kita talaga maintindihan yan eh. Ang purpose ng buhay daw, maging masaya. Kumain. Ano pinagkaiba mo ngayon sa mga hayop sa gubat na yun lang ang gawain? Maging masaya. Napakapangit. Napakapangit na konsepto. Napakapangit. Alam mo, Pilipinas, hindi masama na isipin mong may kabila. Hindi masama yan. Yung iba sobrang bobo nila, ayaw pinag-uusapan kabilang buhay. Pero hindi masama na pag-usapan natin yung kabila. Hindi masama na magtabi ka ng kahit na anong mabuting gawa para sa kabila. Hindi masama na isipin mong may kabila. Kahit kunyari wala. Bakit? Insurance yun, ano ka? Kung walang Diyos, walang kabilang buhay, de putang ina game over na. Hindi na importante kung mabuti ka o masamang tao ka. Eh paano kung meron? Paano kung may kabilang buhay pala? Paano kung may Diyos pala? Paano kung may mga anghel pala? Paano kung may jinn pala, sabi sa Quran? Paano kung meron palang kabilang buhay and hindi ka naghanda sa kabila? Parang katulad nito, ito si Paul Celeste. Paul, alam trip mo? Diba? Yung ganyang klase ng mga putang inang tao, yan yung mga basura ng lipunan. Eh. Mga walang pakinabang sa mundo. Ano na ba nagawa mo para sa kapwa-tao mo, Paul? Sino ka ba? Anong laman ng resume mo, Brad? Sino ka? Paul Celeste. Tangina, kadiri yung pangalan mo. Celeste ka pa naman. Celeste ka pa naman. Puta, ibig sabihin ng Celeste, astral body. Yung mga bagay na nasa labas nitong mundo. Itong putang inang Paul Celeste, ang utak pantoge, dito lang siya sa lupa. Sayang ka, Brad. Nangihinayang ako sa'yo. Hindi ganyan ang dahilan kung bakit ka ginawa bilang tao. Sayang ka. Hindi ka ginawa ng Diyos para nandito ka sa live ko, sasabihan mong baliw yung nagsasalita. Tangina, alam mo, nakasulat sa Biblia, mag-ingat kayo na huwag kayong tumanggi sa nagsasalita. Nasa Hebreo, basahin ninyo kung ano kadugtong. Baka nagkakamali ka ng kinakana. Baka nagkakamali ka ng kinakana. Ingat kayo sa mga nagsasalita. Ingat kayong huwag tumanggi sa mga nagsasalita. Alam mo, Pilipinas, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay, yung bago ko nagsalita, natuto muna
akong makinig. Hindi ako basta nagsalita na lang sa social media na walang laman ang utak ko. Katulad ng maraming influencer mo, Pilipinas. Hindi ako basta na lang nagsalita sa social media nang walang laman ang utak ko at wala akong malay sa mga bagay na pinagsasabi ko. Nauna muna akong nakinig, nauna muna akong nagtanong bago ako nagsimulang magsalita sa social media because it is my time to speak. Pero sa ibang oras ng buhay ko, nakikinig lang ako, nagtatanong lang ako, natututo lang ako. Yung mga tanong na meron kayo sa akin, nauna na muna akong nagtanong yan. Kaya nasasagot ko kayo ng diretso kasi nauna na muna akong nagtanong. Hindi yan parang naisip ko lang ngayon. Sabi, ang talino ka, Chester, naisip niya yung gano'n. Hindi gano'n. Hindi mo alam gano'n kahabang panahon na ako lang yung nagtatanong, nag-aaral, na nakikinig, sa sobrang daming iba't ibang mga tao. Lahat ng tao may makukuha kang katututunan. Lahat ng tao may makukuha kang katututunan. Ang pinaka-bottom line yan, simple. Karunungan ay pinaka-pangulong bagay. Oo, sa lahat mong pipiliin, ay piliin mo ang unawa. Maraming salamat, brother, sa pagtatanong. Ending ko na rin siguro ito. Kasi 5:34 na, maya konti, pasikat na araw eh. Salamat. Thank you, brother. Pilipinas, ipapaalala ko lang sa'yo. You only get to live once. Huwag mo sayangin yung buhay mo. Hindi lahat ng panahon malakas ka. Hindi lahat ng panahon may pera ka. Hindi lahat ng panahon, lahat ng ipinagyayabang mo mananatili sa'yo. At oo, maaaring manatili sa'yo yan hanggang mamatay ka. Pero ipapaalala ko lang sa'yo. Memento mori. Memento mori. Remember that you should die. Alalahanin mo na kailangan mo ring mamatay. Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.